Ang lalaking ito ay si Duanran, kakatapos lang niyang mag-aral sa ibang bansa at tunay na galing sa mayamang pamilya. Ang babaeng ito naman ay siksiksi. Noong bata pa siya, umalis ang kanyang ama at hindi na bumalik at bigla namang namatay ang kanyang ina. Siksiksi ay naging ulila sa isang gabi at ang kanyang mga luha ay nagpaawa kay Sujay. Kaya inuwi niya siksiksi sa kanilang bahay. Mula sa pagiging kapitbahay, siksiksi ay naging miyembro na ng pamilya ni Duanran at mas mahal pa siya ng mga magulang ni Duanran kaysa kay Duanran. Bagamat hihi nakikitira siksiksi sa kanila ng libre, siya ay matipid at buwan-buwan ay nagbibigay ng pera para sa pagkain ng walang kulang ni isang sentimo. Pumunta si Duanran sa live streaming company para bisitahin siksiksi. Ang kumpanyang ito ay isang subsidiary ng kumpanya ng kanyang ama, kaya tinawag siya ng lahat na Boss Duan. Ngayon, si Chen lang ang sumalubong sa kanya at nagtanong si Duanran tungkol kay siksiksi at sa kumpanya. Pagpasok sa opisina, lumingon si Chen lang at nakita si Duanran na nakaupo sa kanyang upuan. Hindi niya alam na may mangyayari kapag umupo siya sa upuan ni Chen lang. Naramdaman ni Chen lang na hindi siya komportable, iniisip na bumalik si Duanran para agawin ang kanyang posisyon. Sa totoo lang, pumunta lang si Duanran para hanapin siksiksi at yayain siyang kumain at siksiksi naman ay nag-aayos ng sarili. Hindi tumigil si Duanran sa pangulit sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni siksiksi at nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Nagalit si Duanran nang makitang hindi siya pinansin ni siksiksi, kaya sinabi niya, "Pwede ka bang huminto sandali kapag kinakausap kita? Sasama ka ba sa akin para kumain? Huwag mong hilahin ang buhok ko, bitawan mo ako." Matapos ihatid siksiksi sa kanilang tagpuan, kinuha ni Duanran ang susi para paandarin ang kanyang minamahal na sasakyan. "Ang susi na hawak mo ay spare key lang, nasa akin ang pangunahing susi. Naibalik na sa akin ang karapatan na gamitin ang aking minamahal na sasakyan, paalam." Ang ginawang ito ni Duanran ay nagpagulat kay Siksiksi, ngunit ang tanging magagawa niya ay magmura sa likod nito. Pumunta si Siksiksi para kausapin si Direktor Wu tungkol sa kanilang pakikipagtulungan, ngunit pinalayas siya. Si Jaehyun ay ang pinakamatalik niyang kaibigan at gusto niyang malaman kung ano ang unang sinabi sa kanya ni Duanran pagbalik nito. Kahapon ng 4 sa airport, ang unang sinabi niya nang makita niya ako ay "Siksiksi, tumaba ka." Ang pangalawa ay "Siksiksi, tumaba ka na parang baboy." Sabi ni Jaehyun na sigurado siya na ang relasyon ng dalawa ay hindi lang magkapatid. Naniniwala si Siksiksi na hindi sila magkakatuluyan at ang mga magulang ni Duanran ay tiningnan lang siya bilang kapatid ni Duanran. Sinundan ni Siksiksi si Chen Lang ngunit ginulat siya ni Duanran kaya hindi niya alam kung saang palapag pumunta si Chen Lang. Kinuha ni Siksiksi ang kanyang maliit na notebook at nang makita ito ni Duanran, sinabi niya ang ilang bagay na nagpalawak ng kaalaman ni Siksiksi. Matapos siyang liwanagin ni Duanran, bumalik siya kay Direktor Wu at nagyabang. Sinasabing garantisadong ang $100,000 na investment ay kikita ng $1.2 milyon at abot sa $5.2 milyon ang benta. Kung hindi niya ito magagawa, sa bawat kulang na $0.000 yuan, lilinisin niya ang lalaking banyo sa loob ng isang araw at napirmahan ang kontrata. Masayang inimbitahan ni Siksiksi si Duanran para mag-celebrate. Ngunit tiningnan lang niya ang kontrata at sinabing sigurado siyang hindi maabot ni Siksiksi ang target at sinabihan siyang maghintay na linisin ang lalaking banyo. Kaya nagpanggap siyang umiiyak para maawa si Duanran sa kanya. Lahat nga ng lalaki ay takot sa babaeng umiiyak kaya wala nang nagawa si Duanran kundi pumayag na tulungan si Siksiksi na makuha ang sagot na gusto niya. Agad nang umiti si Siksiksi at nang dumating sila sa kumpanya, nalaman nilang walang tao doon. Nalaman nilang dinala pala ni Chen Lang ang mga empleyado sa sanya para mag-retrieve. Ginamit niya ito para takutin si Duan Shengjun na humihingi ng 80% ng share ng kumpanya. Siyempre, hindi pumayag si Duan Shengjun, tinawagan ni Siksiksi si Chen Lang at sinabi ni Chen Lang, "Dahil gusto ni Duanran na kunin ang aking teritoryo, kaya ko ginawa ito. Gusto kong bawiin ang 80% ng shares na hawak ng EV Group at kung hindi papayag ang presidente, sisirain ko ang live streaming ngayong araw." Pagkatapos sabihin iyon, sinabihan niya si Duanran na maghanap ng paraan para imbitahin ang kanyang mga kaibigan sa live stream. Ngunit sinabi sa kanila na kinuha ni Chen Lang ang lahat ng damit. Sa sanya, kinuha niya ang lahat ng telepono ng mga empleyado at nagsinungaling na may sakit si Siksiksi kaya hindi siya makakapunta. Buti na lang at hindi pinabayaan ng langit ang mga may mabuting kalooban. Kinuha ni Susu ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Siksiksi. Ngunit nahuli siya ni Chen Lang. Kaya agad na umalis si Chen Lang kasama ang iba at iniwan si Susu na mag-isa na may wala pang 3 oras bago magsimula ang live stream. Nag-aalala si Siksiksi, kahit na mahanap namin ang mga streamer, paano kung hindi ibigay ni Chen Lang ang mga paninda? Nahati ang dalawa sa kanilang mga gagawin, hinanap ni Duanran si Susu, habang Siksiksi naman ay pumunta sa mall para bumili ng mga damit na kailangan para sa live stream. Siksiksi ay tumatakbo sa lahat ng malalaking mall, suot ang isa zero set na high heels. Para kay Susu, masyadong magulo iyon at dahil mailistahan ang kumpanya, sinabihan niya Siksiksi na pumunta lang sa counter para kunin ang mga damit dahil mas mabilis iyon. May isang dilaw na jacket na kailangang nasa live, ngunit wala pa. Nang makita niya ang isang babaeng nakasuot ng jacket na iyon, agad na ginamit ni Siksiksi ang kanyang bag para
para makipagpalit ng jacket. Hindi kilala ni Duanran si Susu at matagal niya itong hinanap ngunit hindi niya makita. Buti na lang at nakilala siya ni Susu. Nakarating ang dalawa sa pier ngunit hindi nila alam kung saan nagpunta ang iba. Sa sandaling iyon, nagpadala si Yuan ng lokasyon kay Susu at nagmadali si Duanran na umarkila ng bangka para pumunta doon at nag-iwan ng isa pa para kay Siksi. Sa oras na ito, si Chen Lang ay nagmamayabang pa rin at tinatawanan na baka pumunta si Duanran sa sanya. Pero isang segundo lang ay lumitaw na siya sa harapan ni Chen Lang. Naaawa ako sa aking ama, bakit siya pumili ng isang tagalabas na tulad mo? Pagkatapos, sinabi niya kay Chen Lang na pumunta lang siya sa kumpanya para iayain si Siksi na kumain at wala siyang pakialam sa kumpanya ni Chen Lang. Habang buhat-buhat ni Siksi ang mga damit at nakaupo sa pier, tinawagan siya ni Duanran. O, baka pumunta si Director Wu, ang may-ari ng kumpanya ng damit para manood ng live stream. Malapit nang magsimula ang live stream pero hindi pa dumadating si Siksi. Nagbigay si Duanran ng ideya, hanggang may nagla-live stream sa itinakdang oras, hindi ito maituturing na paglabag sa kontrata. Kaya sinabi niya na mag-live muna siya mag-isa sa unang 30 minuto. Pagkatapos ay sinabihan niya si Chen Lang na ibigay na ang mga damit. Dahil may ilang damit na hindi nabili ni Siksi. Ngunit sa kasamaang palad, tumaas ang tubig at nabasa ang lahat ng damit. Sa kabutihang palad, dumating na si Siksi at sinabihan ni Duanran ang lahat na magmadali sa ete para magpalit ng damit. Nagsimula nang pumili ng pwesto ang mga magagandang streamer para mag-live stream. Ang nakaka-relax na tanawin ay unti-unting nagpapataas sa bilang ng kanilang mga tagahanga. Habang nagdiriwang ang lahat, nabasa ang limited edition na damit ng Nishiyama Yohashi. Inaasahan ng lahat ang damit na ito at wala nito sa buong sanya. Naisip ni Duanran na baka mayroon saksiyamen, kaya bigla niyang naisip ang isang tao. Ngunit hindi sumasagot si Jaehyun sa tawag dahil abala siya sa pakikipag-chat sa isang gwapong lalaki. Agad na sinabihan ni Siksi ang empleyado ng Pineapple na dalhin ang damit kay Jaehyun at hilingin sa kanya na mag-live stream. Hindi niya sinagot ang tawag at bigla na lang siyang lumitaw sa live stream. Siya ba iyon? Si Yun ba iyan? Sa pagkakataong ito, nakapagbenta sila ng maraming damit. Natapos ang live stream at inanunsyo ni Duanran ang resulta sa lahat. Ang kanilang kinita ngayong araw ay $5.0 milyon. Biglang nakatulog si Siksi, nakatulog siya ng nakatayo. Kaya kinarga na siya ni Duanran. Dinala ni Duanran si Siksi sa kabin para magpahinga. Ang eksenang ito ay hindi talaga pagmamahal ng kapatid sa kapatid. Ito ay medyo matamis at nang makita niyang tulog na tulog si Siksi, naramdaman ni Duanran na napaka-cute niya. Ngunit nang magising siya, parang isang demonyo na siya. Pagkatapos niyang bumangon at humiga sa kama, humiga rin si Duanran sa tabi niya at nakatulog. Talagang pagod na pagod ang dalawa ngayon. Mula Xiamen hanggang Sanya at hinabol pa nila hanggang sa isla. Sa sandaling ito, nakatanggap si Susu ng tawag at pumasok sa kabin. Nang makita niya ang dalawa na nakahiga sa kama, dali-dali niyang isinara ang pinto para sa kanila. Pagkatapos bumaba sa bangka, balak ng lahat na manatili doon ng isang gabi. Nang makita niya na malungkot si Siksi, sinabihan siya ni Duanran na maging masaya. Nagkaroon kayo ng isang mahusay na panalo ngayong araw. Ngunit hindi naabot ang resulta na ipinagyabang niya, kaya kailangan niyang linisin ang lalaking banyo. Hindi naging masaya si Siksi. Noong gabing iyon, nagdiwang sila para sa kanilang tagumpay. Dinalhan ni Duanran si Siksi ng alak para mainom niya. Binanggit din niya kung paano sila nagtulungan noong bata pa sila. Naniniwala si Siksi na mapag-aksaya si Duanran sa pera, habang naniniwala naman si Duanran na masyadong kuripot si Siksi. Sa ganitong paraan, nalasing ang dalawa, biglang naging malakas si Duanran. Kinarga niya si Siksi pabalik sa silid sa isang kamay. Tapos, magkasama silang natulog sa iisang kama. Nagising lang sila nang dumating si Susu para gisingin sila para bumalik sa Xiamen. Pagkagising ng dalawa, nagkatinginan sila. Siguro, simula noon, nagkaroon na sila ng damdamin para sa isa't iisa. Nang bumalik sila sa kumpanya sa Xiamen, nalaman nilang dinala ni Chen Lang ang kanyang koponan at lahat ng mahalagang bagay. Nang gabing iyon, pinag-usapan ni Duanran, kanyang ama, at Siksi ang nangyari. Sinabi nilang ang dahilan kung bakit ginawa ni Chen Lang ang nangyari sa sanya ay dahil pinlano na niya ito noon pa. Pumunta si Duanran sa kumpanya ni Chen Lang para maramdaman ng lahat na hindi na matatag ang kanyang posisyon. Kaya pinili niyang umalis. Ayon sa investigasyon ni Duan Shengjun, bagamat may masamang intensyon si Chen Lang, tiyak na mayroon siyang taong nasa likod na gumagabay sa kanya. Dadalhin ni Chen Lang ang mga resources ng kumpanya at aalis at magtatatag ng cloud. Sinabi rin ni Duan Shengjun na hindi na mag-i-invest ang 80% ng mga shareholder ng EE sa RUI. Kaya sinabihan niya si Siksi na magtrabaho muna sa GT. Kinabukasan, pumunta siya sa kumpanya para kunin ang kanyang gamit at maghanda na pumunta sa GT. Hindi pumayag si Siksi na basta na lang bumalik sa GT at mamuhay ng siyam daily ang pasok at 5 ang uwi. Sinabi ni Duan Shengjun na ang bagong RUI ay ang kanyang pangarap at pag-asa. Kinumbinsi niya si Duanran na manatili kasama sina Ushi at Susu. Magkasama silang magsisimula ng negosyo para muling itayo ang RUI. Sa sandaling ito, dumating ang may-ari
may-ari ng bahay para singilin ang renta. Nakautang na sila ng 1 buwan na renta. Ang panlolokong ito ni Chen Lang ay talagang magaling. Umalis na siya ngunit nag-iwan pa rin ng maraming utang. Nang makita ito ni Duan Ran, dinala niya ang may-ari ng bahay sa itaas at kinumbinsi siyang bigyan sila ng ilang araw. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang IGI membership card sa may-ari. Siyempre, pumayag ang may-ari. Pagbaba ni Duan Ran, hindi niya nakita siksiksi. Sinabi ni Susu na pumunta siya para hanapin si Director Wu para tapusin ang isang pangako. Nahulaan ni Duan Ran na pumunta siksiksi sa kumpanya ni Director Wu para linisin ang banyo. Pumunta siya sa banyo at doon nga naglilinis siya. Matagal siyang kinumbinsi ni Duan Ran ngunit hindi siya natinag. Sa totoo lang, ang target na benta nila sa pagkakataong ito ay 3.2 milyon. Nakabenta siksiksi ng higit sa 2 milyon. Tuwang-tuwa na si Director Wu. Sinabi ko na sa iyo na hindi mo na kailangang linisin ang banyo, pero hindi ka naniwala. Pagkatapos, sinabi ni Xixi kay Duan Ran na dahil sa pagpipilit ni Duan Shengjun na bilhin ang 80% ng shares ni Chen Lang, nag-curious siya at nag-resign sa GT. Noong araw na iyon, pumunta si Xixi para sa isang interview, ngunit biglang umalis si Yuan Yuan. Nadala siya para lang magbigay sigla sa kapaligiran. Sa huli, nagtatatalak siya at nagbibenta ng parang nasa bangketa. At nagpresyo pa siya ng $6 para sa isang damit na nagkakahalaga ng $600. Dahil dito, pinagalitan siya ni Chen Lang. Ngunit naganap ang isang himala. Sa 15 minutong pagla-live ni Xixi, tumaas ng 3,000 ang mga followers. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Kaya pinayagan ni Chen Lang na manatili si Xixi. Para matulungan si Xixi sa kanyang startup, tiniis ni Duan Ran ang sakit na ibenta ang kanyang mga minamahal na modelo at ang kanyang pinakamamahal na sports car. Pumasok siya sa conference room ng EQ at sinabing siya ang magpapatuloy na patakbuhin ang Rui. Ibinebenta niya ang kanyang kotse at binayaran ang renta ng Rui sa loob ng kalahating taon. Sa harap, tila hindi sumasang-ayon si Duan Shengjun sa ginawa ng kanyang anak. Ngunit si Shen Jai ang tao ay napakasuporta. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano alam ni Duan Ran na patakbuhin ang Rui, lalo na kakabalik lang niya sa bansa. At bakit napaka-importante sa kanya ng Rui? Dahil may nagsabi sa akin na ang Rui ay ang aking kinabukasan. Iniisip ni Duan Shengjun na walang kakayahan si Duan Ran. Kung si Chen Lang nga ay hindi nagtagumpay, paano mo magagawa? Kaya sinabihan niya siyang lumabas muna. Sinabi ni Duan Ran kay Xixi na hindi sumasang-ayon ang kanyang ama. Sa tingin niya ay hindi siya kasing galing ni Chen Lang. Pinasigla siya ni Xixi, kahit na hindi ka kasing profesional ni Chen Lang, ang iyong pagsisikap at mga ideya ay mahusay at napakakabagay sa Rui. Bagamat sa panlabas ay hindi sinusuportahan ni Duan Shengjun si Duan Ran, lihim niyang sinabihan si Shen Jai ang tao na pumunta sa Rui para bigyan ang dalawa ng magandang balita. Lubos na sumasang-ayon ang management team sa plano na inilatag ni Duan Ran. Kaya, pumayag ang management team na ipagpatuloy nila ang operasyon ng Rui. Pagkatapos niyang umalis, tinanggal ni Duan Ran ang outfit ng streamer. Naisip na niya kung paano ayusin ang Rui. Mukhang seryoso si Duan Ran at hindi lang siya naglalaro. Nang gabing iyon, pinag-usapan ng dalawa kung paano patakbuhin ang Rui. Tiwala si Duan Ran na siya ang magiging isang mahusay na SE ng Rui sa hinaharap. Ngunit nagpakita ng pagkutya si Xixi. Nang sumunod na araw, pumunta si Shen Jai ang tao sa Rui para i-anunsyo ang kompetisyon para sa posisyon ng Si. Hindi ito nagustuhan ni Duan Ran at sinabing siya ang Si. Sinadya ni Xixi na hamunin siya. Sa tingin ko, ang Si ay dapat piliin sa pamamagitan ng kompetisyon. Ang paraan na ito ay makatarungan at patas. Hindi ka pumapayag, takot ka na ba bago pa man tayo magsimula? Sa loob ng 1 buwan, ang performance ang magdidesisyon kung sino ang Si. Iniwan ni Xixi si Duan Ran na maging Si. Ang kanyang mga kalakasan ay maaaring bumawi sa mga kahinaan ni Duan Ran. Ngunit dahil mayroon siyang pagkakataon ngayon, susubukan pa rin niya ito. Naisip ni Duan Ran na haharapin niya sina Xixi at Susu. Hinanap niya ang kanyang mga dating kaklase. Ngunit nang malaman nilang dinala ni Chen Lang ang lahat ng streamer, tinanggihan nila ang hiling ni Duan Ran. Pumunta naman si Xixi para hanapin si Yuan Yuan, umaasa na makikipagtulungan pa rin siya sa Rui. Ngunit pagod na si Yuan Yuan sa trabaho bilang streamer, kaya tinanggihan niya ang hiling ni Xixi. Ang unang yugto ng isang startup ay palaging mahirap. Kapag nasimulan mo na at nagpatuloy ka sa pagsisikap, tiyak na makakamit mo ang tagumpay. Kailangan muna nilang maghanap ng mga streamer at mga brand na makikipagtulungan. Naisip ni Duan Ran na si Zhang Jiayun ay isang magandang pagpipilian, kaya nagpasya siyang hanapin siya. Iminungkahi ni Duan Ran kay Xixi na ayusin ang kanilang warehouse. Baka magkaroon pa sila ng karagdagang kita. Kinabukasan, dinala ni Xixi si Susu sa merkado para hanapin si Wu Jie. Bigla siyang nabangga ng isang lalaki sa daan. Hindi naman nasagi ng kotse ni Xixi ang lalaki. Ngunit nagpanggap itong nasaktan at hindi tumayo. Nakita ni Xixi ang logo ni Wu Jie sa pantalon ng lalaki. Kaya naisip niyang si Wu Jie ang lalaki. Wala siyang magawa kundi dalhin siya sa ospital. Hindi niya alam na hindi pala si Wu Jie ang lalaki. Kinumbinsi pa niya ang lalaki na magtrabaho sa Rui kasama siya. Ngunit nag-aalala si Laura na masasaktan si Wu Jie muli. Kaya pinalayas niya ang grupo ni Xixi. Nagtaka si Xixi dahil nag-research siya tungkol kay Wu Jie. Hindi ganoon ang pagkatao niya. Sa sandaling ito, isang tao ang lumabas mula sa elevator na umakit sa kanyang atensyon. Sinundan siya ni Xixi hanggang sa pinto ng silid ng pasyente bago niya nalaman. Ang mga gawa ni Wu Jie ay ganito. Paanong magiging ganyan ang isang tao na tulad niya? Sino kayo? Ako si Qian Xixi. Ikaw ba ang Wu Jie sa alamat? Ang magandang babae na ito ang tunay na Wu Jie. Pagkatapos, dinala niya ang grupo ni
Sixi sa kanyang opisina. Nang makita nila ang mga disenyo ni Wujije, naalala nila ang mga gamit sa bodega. Sinabi ni Laura na si Wujije ay hindi lang magaling magdisenyo, kundi isa rin siyang magaling na sastre. Agad na nakumbinsi ni Sixi si Wujije. Pumunta si Duanran para hanapin si Jaehyun. Habang sinusubukan ang libreng sample, nabangga ni Jaehyun ang kamay ng taong katabi niya. Dumating si Duanran para iligtas siya. Pagkatapos, personal siyang nagluto para kay Jaehyun. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya ang kanyang intensyon na umaasa na maging streamer siya. Sinabi ni Jaehyun na tinanggihan na niya si Sixi ng maraming beses. Alam ni Duanran na hindi pa rin nakukumbinsi ni Sixi si Jaehyun dahil hindi niya alam kung ano ang gusto niya. Ngunit alam ni Duanran na gusto ni Jaehyun ang negosyo. Tuturuan niya siyang magnegosyo at tutulungan siyang mag-apply sa Cambridge Business School. Sa huli, pumayag si Jaehyun sa kondisyon ni Duanran. Tuwang-tuwa si Sixi nang umuwi siya ng gabing iyon. Sinabi niya kay Duanran na nakahanap na siya ng streamer. At mas maganda pa, kaya niyang magdisenyo at mag-livestream. Nakahanap na siya ng streamer, ang kanyang matalik na kaibigan, si Jaehyun. Kinabukasan, dinala ni Duanran si Jaehyun. Agad na nagulat si Sixi. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inakala na nabili ni Duanran ang kanyang matalik na kaibigan. Akala ni Duanran ay hahatakin niya si Jaehyun. Hinila ni Sixi si Jaehyun at hindi siya pinapayagang umalis. Alam ni Duanran na kinukulang sila sa pondo. Kaya iminungkahi niya kay Sixi na humiram ng pera sa kanyang ama. Sabihin mo sa kanya na humiram ka ng pera kay Duan. Ang daan ay nasa harap mo na. Nasa harap mo ngayon. Ang aking ama ang pinakaangkop na tao. Hindi pwede. Kung hindi, wag na. Masahe, masahe. Ang dalawang ito ay hindi lang nag-aaway, kundi nagtatalo pa. Narinig ni Duan Shengjun ang kanilang pag-uusap. Direkta siyang nagtanong, sinasabing kailangan niya ng tulong niya. Ngunit ipinaliwanag ni Sixi na pinag-uusapan lang nila ang plano sa pagpapaunlad ng kumpanya sa hinaharap. Sinabi ni Duanran kay Duan Shengjun na natapos na niya ang negosasyon sa pakikipagtulungan sa Perfect Blue. Kailangan na lang pumirma ng kontrata. Ngunit sinabi ni Duan Shengjun sa kanya na hindi maganda ang sitwasyon ni Director Mu. Kinabukasan, pinuri ni Sixi si Wujije sa harap ni Susu. Nagulat si Wujije. Gusto niya bang humiram ng pera sa akin? Hindi ako humihiram ng pera. Sinabi ni Sixi na inimbitahan niya si Yuan para sanayin sila. Nang marinig nilang magla-live sila, agad silang tumanggi. Walang sinuman ang ipinanganak na maging streamer. Hindi nagtagal, nakumbinsi sila ni Yuan sa kanyang maraming taon na karanasan bilang streamer. Sinimulan niya ang pagsasanay sa kanila sa tamang tindig. Pagkatapos ay sa bilis ng pagpapalit ng damit, ang pakikipagtulungan ni Duanran at Director Mu ay nasira. Pagkatapos ay dinala niya si Jaehyun para makita si Director Wu. Direkta niyang sinabi na wala silang mga streamer. Hindi rin siya naniniwala sa kanilang kakayahan. Ngunit paulit-ulit na inimbitahan ni Duanran si Director Wu. Kaya sinabi ni Director Wu na maaari silang pumunta at makipagnegosasyon kay Chen Lang para maganda ang kanilang performance sa Rui. Hinila ni Jaehyun si Duanran para magsayaw. Nadama ni Sixi ang pagkadisgusto nang makita ang eksenang ito. Nagsiselos siya. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagsasanay ng grupong Wujije. Kinakabahan siya sa kanyang unang live stream. Naalala niya ang pahayag ni Sixi na maging banayad ay isa ring paraan ng pag-akit. Hindi na nagpanggap si Wujije at naging di pantay. Sa lalong madaling panahon, pinuri siya ng maraming tagahanga. Unti-unting tumaas ang benta. Sa oras na ito, nakatanggap si Ruandra ng magandang balita mula kay Director Wu. Makikipagkumpetensya sila kay Chen Lang sa loob ng 3 oras. Ang sinumang manalo ay makakakuha ng kontrata para sa susunod na koleksyon ng pineapple. Nais manalo ni Naran at Sixi sa laban na ito, ngunit kulang pa rin sila sa streamer. Nagpasya silang hanapin si Yuan para sa live stream. Umarte silang dalawa sa harap niya. Ngunit, nabuking sila ni Yuan. Kaya, sinabi nilang dalawa ang kanilang layunin. Inaasahan nilang babalik si Yuan para mag-live stream at tumulong. Sa anumang kaso, hindi pa tapos ang kanyang kontrata kay Wei. Pumayag si Yuan sa kanilang kahilingan. Sinabi rin niya na ito na ang huling pagkakataon na tutulungan niya silang mag-live stream. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng paligsahan. Kinakabahan si Sixi habang naghahanda. Sa oras na ito, isang taong nakasuot ng baseball cap ang lumapit. Naglalaro siya sa pangunahing switch. Tiyak na may mangyayaring problema sa kanilang live stream. Nagsimula na ang live stream ni Sixi. Sayang at 3 lang silang nag-live stream. Tuwang-tuwa si Chen Lang. Palagi niyang iniisip na mananalo siya. Pinanganib niya ang lahat para sa live stream na ito. Tumalon pa si Sixi ng lubid para ipakita ang damit. Nang marinig ni Jaehyun na matatalo na sila, tumalon din siya sa live stream. Nakakuha siya ng maraming manonood. Ang benta ay tumaas ng husto. Sa totoo lang, mayroon pa silang ibang ad na pangunahin. Sa wakas, dumating na rin si Yuan. Pagdating niya, ang benta ay halos malampasan na ang panig ni Chen Lang. Ngunit habang nagsisikap ang lahat na mag-live stream, may nangyaring problema. Biglang nawalan ng kuryente. Huwag kayong mag-alala. Takot na takot ako. Nagulat ako. Nawalan na nga ng kuryente pero nagpapakita pa rin sila ng pagmamahal. Nag-livestream si Sixi ng eksena kung saan inaapula ng grupo ni Ruandran ang apoy. Iminungkahi din ni Yuan na gamitin ng lahat ang kanilang mga cellphone upang i-livestream ang eksena. Pagkatapos ng ilang sandali, ang bilang ng mga manonood ay kapantay na ng cloud. Hintayin na matapos ni Ruandran ang pag-aayos ng problema sa switch. Nagpatuloy sa pag-livestream ang grupo ni Sixi. Nakatanggap si Chen Lang ng tawag sa telepono. Lumabas na siya ang nag-utos sa misteryosong lalaki na gumawa ng gulo sa panig ni Sixi. Bagaman natalo si Wei sa labanan na ito, nakita ni
Director Wu ang kanilang pagsisikap hanggang sa huling sandali. Nagpasya siyang ibigay ang trabaho sa pagbebenta ng damit kay Wei. Maaari din itong ituring na isang di inaasahang kasiyahan. Lumapit si Jaehyun upang paalalahanan si Ruanran na ang pagkawala ng kuryente ngayon ay masyadong nagkataon. Tingnan mo ang iyong buhok. Nakita ni Xixi ang eksenang ito. Sa mahabang panahon ay hindi pa rin siya nag-react. Napagtanto ni Jaehyun na nagkamali si Xixi sa pagkakaintindi sa kanilang dalawa. Kaya, hinila niya ito palayo. Pagkatapos, ipinakita niya rito ang video ng kanilang dalawa na sumasayaw. Alam ni Jaehyun na sinadya niyang i-post ito. Alam din niyang hindi siya komportable sa loob ng ilang araw, kaya ipinakita niya ang kanyang saloobin. Walang Ruanran sa pagitan nilang dalawa. Pinayuhan din niya siyang huwag masyadong mag-isip tungkol sa iniisip ng mga magulang ni Ruanran. Pagkatapos, tumawag siya para yayain itong mag-dinner. Ngunit sinabi niya kay Xixi na pumunta sa tagpuan. Pinayuhan niya itong pahalagahan ang pagkakataong ito. Ang pagkakaroon ng ganoong kaibigan ay talagang isang biyaya sa tatlong henerasyon. Sa gabi, nagulat si Ruanran nang makita si Xixi na naghihintay sa kanya. Si Jaehyun ang nag-imbita sa kanya, ngunit si Xixi ang dumating. Pagkatapos kumain, sumandal ang dalawa sa isa't-isa at nag-usap tungkol sa kanilang mga unang pag-ibig. Naghiwalay silang pareho dahil sa long-distance relationship. Bakit wala sa atin ang may magandang katapusan? Si Ruanran ang unang bumasag sa katahimikan. Sinabi niya na sila ay lumaki ng magkasama mula pagkabata. Kilalang-kilala nila ang isa't-isa. Ngunit bakit hindi tayo nagmahalan? Nag-isip din si Ruanran. Kinabukasan, dumating sina Ruan Shengjun at Shen Jayang tao sa kumpanya. Matapos magtalakayan, pareho silang naniniwala na mas angkop si Xixi para sa posisyon ng si. Totoo si Ruanran sa resulta na ito. Ngunit sinabi lang ni Ruan Shengjun na suportahan niya si Xixi sa pagpapatakbo ng Wei. Diretso siyang sumagot na si Xixi ay isang kahoy lang. Tinuligsa pa niya ito na ang magnanakaw sa bahay ay mahirap bantayan. Sa bahay, binibigay niya ang lahat sa kanya. Inokupa niya ang lahat sa bahay. Ngayon, pati ang posisyon ng Sihi ay inaagaw niya sa kanya. Sobrang lungkot ni Xixi. Ruanran, okay lang ba sa'yo na sabihin iyan sa sarili mong girlfriend? Kahit na masama ang bibig ni Ruanran, palihim pa rin niyang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog noong nakaraang araw. Napansin ni Ruanran na may na-edit sa video. Ngunit sinabi ng manager na nagkataon lang iyon. Tinawag ni Xixi ang lahat sa conference room. Nahuli si Ruanran kaya pinarusahan siyang tumayo. Hindi niya ito kayang labanan kaya tumayo na lang siya. Sa huli, kailangan pa rin niyang sumunod sa kanyang asawa. Inayos ni Xixi ang mga posisyon para sa lahat. Si Ruanran lang ang hindi nabigyan ng posisyon. Ngayon alam mo na ang kahihinatnan ang pagpapatawa sa iyong asawa, hindi ba? Hindi sinasadyang pumunta si Ruanran sa parking lot. Nakita niya ang kanyang sasakyan dito. Lumingon siya sa paligid at walang nakita. Nagtap si Ruanran ng 2 beses sa pinto at bumukas ito. Tanging ang batang master na ito ang makakagawa nito. Nang makita ang kanyang minamahal na kayamanan na sinira ni Chen Lang sa ganoong kalaki, nasaktan siya. Hindi inamin ni Chen Lang na siya ang may kagagawa ng pagkawala ng kuryente. Binalaan ni Ruanran siyang huwag siyang magtapon ng bato sa likod. Pag-uwi niya sa bahay sa gabi, nakipagtalo siya sa kanyang ama. Siya ang lumutas sa mga krisis ng kumpanya. Mas mababa ang kakayahan ni Xixi kaysa sa kanya. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya ang si. At kailangan pa niyang magsimula sa posisyon ng isang trainee. Naniniwala si Ruan Shengjun na ang kaayusan na ito ay napakamakatwiran. Dahil sa anumang kaso, hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa industriyang ito. Matapos magpaliwanag ang kanyang ama, sa huli ay sumunod na lang si Ruanran sa kaayusan na ito. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina upang hanapin si Xixi. Nalaman niya na wala pang $100,000 sa account ng kumpanya. Sinabi niya sa kanya na manghiram ng pera sa kanyang ama. Nahihiya siyang magsalita. Sa huli, nagplano silang dalawa na mag-organisa ng birthday party para sa kanyang ama. Napansin niya na tiyak na may hihilingin sa kanya ang kanyang anak. Nag-aalangan si Ruanran na magsalita. Umaasa siyang makakatulong ang kanyang ama. Si Xixi ay nasa tabi niya at sinubukang kumbinsihin siya. Ngunit tinanggihan ni Ruan Shengjun ang kanilang hiling. Pagkatapos, hinila ni Shen Jayang tao si Ruanran sa isang tabi. Nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang pera upang mamuhunan. Sinabi ni Ruanran na kaunti lang ito. Sinabi niya sa kanyang magdagdag pa ng kaunti. Kaya, pumayag si Shen Jayang tao na mamuhunan ng isa 0 milyon para sa 20% na shares. Tinalakay ni Ruanran ito kay Xixi. Naisip niyang may problema. Ang mga shares ay napupunta sa kamay ng iba. Kung ganoon, wala na silang matitira. Sila ay mga empleyado lamang. Hindi ito startup. Sila ay mga empleyado lamang. Sa huli, palihim na kumilos si Ruan Shengjun siya at si Shen Jayang tao. Ang bawat isa ay naglabas ng 5 milyon. Ang mga shares ay iniwan sa kanilang mga anak. Naghanap ang grupo ni Xixi ng mga supplier sa lahat ng dako, ngunit hindi sila nasisiyahan. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng reklamo mula sa mga kapitbahay. Ang kwartong inupahan niya para kay Yuan Bao ay gumugulo sa mga kapitbahay. Kaya, pumunta siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Lumabas na nag-install si Yuan Bao ng napakalaking coffee machine sa bahay. Sinabi niya na ang kape ay hindi lamang nakakabusog, kundi nakakapagpagising din sa isip. Napakaswerte ng mga night owl. Sumipsip si Xixi ng isang subo. Talagang napakasarap nito. May naisip siya, plano niyang ibenta ang kape ni Yuan Bao. Sa anumang kaso, hindi pa sila nakakahanap ng tatak ng damit. Kaya, nagpa siya si Xixi na magbenta muna ng kape. Ngayon, tinawag ni Xixi si Jiang Ziyang sa live stream.
Si Jiang Ziyang ay isang malaking bituin, at isa rin siyang kaklase ni Xixi. Gusto rin siya nito. Hindi sinasadyang nakita ni Jiang Ziyang ang video na ito. Sa Sabado ng tanghali, gusto mo bang makipagkape sa akin? Hihintayin kita. Hindi ako uwi hanggang hindi tayo nagkikita. Hindi nagtagal, dumating na ang Sabado. Talagang pumunta si Xixi at Yuan Bao sa Sports Plaza para hintayin si Jiang Ziyang. Naghintay sila ng matagal, ngunit hindi pa rin lumalabas si Jiang Ziyang sa live stream. Nadismaya si Yuan Bao at umalis sandali. Sa sandaling ito, mayroong isang hindi inaasahang pagdating. Kian Xixi, talagang dumating si Jiang Ziyang. Nagbalik tanaw ang dalawa sa maraming bagay noong sila ay bata pa sa live stream. Sa puntong ito, hindi na nagdududa ang mga tagahanga kung talagang magkaklase ba si Xixi at Jiang Ziyang. Dahil sa tulong niya, dumami ng 10 beses ang mga manonood ng live stream. Ganoon din ang benta, hindi maikakaila, napakabisa ng star power. Sa oras na ito, sinusubukan pa rin ni Ruandran na suyuin ang ina ni Jiang Ziyang. Para ito sa kontrata ng pagiging endorser ng Pineapple. Ngunit mukhang hindi ito maganda. Pagkatapos ay kumain siya, kasama ang kanyang ex-girlfriend na si Ouyang. Siya ang manager ni Jiang Ziyang. Sinabi ni Ouyang kay Ruandran na anumang bagay na tinututulan niya, tiyak na papayag ang ina ni Jiang Ziyang. Ginamit ni Ruandran ang kahinaan na ito at sa huli ay nakumbinsi ang ina ni Jiang Ziyang. Pagkatapos, pumunta ulit siya sa Pineapple para hanapin si Director Wu. Ngunit naunahan na siya ni Chen Lang. Pumirma na sila ng kontrata sa ibang artista. Umuwi si Ruandran sa kumpanya na Bigo. Sinabi sa kanya ni Yu Shai na nagpadala si Director Xiao Yu ng Moon Festival greeting card sa kanila. Biglang naalala ni Ruandran ang pakikipagtulungan sa Perfect Blue. Agad niyang hinanap si Director Xiao Yu. Sinayang niya ang oras sa pagsasabi ng maraming matatamis na salita, ngunit hindi pa rin pumayag ang kabilang panig. Wala na siyang magawa, kaya naghintay na lang si Ruandran kay Director Xiao Yu. Nang makita niyang umaalis na ito, mabilis siyang tumakbo upang ipahayag ang kanyang hangarin na makipagtulungan sa kanila. Sa huli, pumayag si Director Xiao Yu. Pagdating niya sa kumpanya kinabukasan, inihayag niya na siya ang magiging responsable para sa buong proyekto ng Perfect Blue. Sinabi ni Ruandran sa bawat streamer ng kumpanya na mag-shoot ng maikling video. Pagkatapos ay ibigay ito kay Aoyang upang piliin niya ang taong makakasama ni Jiang Ziyang sa entablado. Napansin ni Xixi na nagtatago si Ruandran. May tinatago siyang isang bagay sa kanyang kamay at ayaw niyang ipakita sa kanya. Hinabol siya ni Xixi. Nalaman niya na ang taong itinuro ni Ruandran ay si Yuan Yuan. Nagpadala si Xixi ng higit sa 50 streamer kay Aoyang. Nagkataon na malapit siya sa kanilang kumpanya kaya dumating siya upang pumili ng tao. Salamat sa pag-uusap ni Xixi kay Aoyang, nakasali din sa seleksyon na ito ang iba pang mga streamer. Matapos ang maraming pagsasaalang-alang, si Jiayon ang napili. Ang resulta na ito ay talagang hindi inaasahan. Umalis si Yuan Yuan na bigo, ngunit hindi sumuko si Ruandran. Dinala niya ang ina ni Jiang Ziyang upang makilala si Ouyang. Hindi niya rin ito napapayag. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan, nakatanggap si Ouyang ng isang artikulo tungkol sa iskandalo ni Yuan Yuan. Sa huli, nagpasya siyang iwanan na siya. Malapit nang magsimula ang live stream, ngunit nawala si Jiang Ziyang. Tinukso ni Jinky si Ruandran, sinabi na talagang magkaugnay silang dalawa. Nagselos si Ruandran at kinurot ang tenga nito. Sa sandaling ito, sinabi sa kanila ni Yushi na umalis na si Yuan Bao sa trabaho at tumakas. Nagkatinginan silang dalawa kay Xixi. Habang nagpapaliwanag siya, isinuot ni Ruandran ang sombrero sa ulo niya. Iminungkahi ni Xixi na huwag ipaalam sa sinuman na siya ang maskot. Sa totoo lang, natatakot din siyang makita ni Jiang Ziyang. Isang segundo bago, pinupuri pa niya si Xixi. Sa sumunod na segundo, nakasuot na siya ng damit na puno ng balahibo. Masisira ang kanyang imahe. Nang marinig ito ni Ruandran, bigla niyang niyakap si Xixi. Pinuri niya na napakasarap yakapin siya. Pagkatapos ay isinuot niya sa kanya ang maskot hat nang dumating siya sa set para maghanda sa live. Hindi niya makita ng malinaw ang daan at muntik na siyang matumba. Sakto namang nasalo siya ni Jiang Ziyang. Sa sandaling ito, inimbitahan ni Jiayon ang maskot na si Xixi na sumayaw. Patuloy na tumaas ang bilang ng mga tagahanga sa live stream room. Sa dulo ng palabas, upang pasalamatan ang isang espesyal na tao, hinila ni Jiang Ziyang si Xixi at tinanggal ang kanyang hood. Nakatingin ang lahat sa akin. Tingnan mo, ang selosong hari na si Ruandran ay hindi na mapakali. Nagpapapicture si Jiang Ziyang kasama si Xixi. Alam kong ikaw na ito sa simula pa lang. Kailan mo nalaman? Nang matumba ka, narinig ko ang mahina mong iyak at alam kong ikaw iyon. Hindi na mapakali si Ruandran. Agad siyang lumapit at kinuha ang hood para kay Xixi. Kung hindi mo siya bantayan, magiging girlfriend siya ng iba. Sa hapunan, dinala ng mga magulang ni Ruandran ang ama ni Xixi. Ama mo yan, ngunit hindi masaya si Xixi. Nahirapan siyang tanggapin ang kanyang ama dahil masyado siyang nairita. Tumayo siya at tumakbo palabas. Hindi matanggap ni Xixi ang isang ama na hindi nagpakita ng interes sa kanya sa loob ng 20 taon. Ngayon ay bigla na lang siyang lumitaw. Galit na galit siya. Sa isip niya, ang kanyang mga magulang ay sinaruanran lang. Sinabi ni Zuji kay Xixi na tapusin muna ang hapunan. Nakinig naman siya. Ngunit pagkatapos ng hapunan na ito, hindi na niya ito muling makikita. Biglang iminungkahi ni Qianjin na dalhin si Xixi sa ibang bansa upang mabigyan siya ng tamang pagbabayad pinsala. Tinanong ni Zujai si Qianjin kung talagang may kakayahan siyang dalhin si Xixi sa ibang bansa. Ngunit ang sagot niya ay magkakaroon ng paraan. Ang sagot na ito ay nagpagalit kay Zujai at umalis siya. Ang tahimik na hapunan ng pamilya ay natapos
sa masamang paraan. Kinabukasan, sinabi ng installer kay Sixi na hindi sila pinayagan ng kanyang ama na pumasok. Galit na umakyat si Sixi sa itaas. Hinihiling kay Kianjin kung bakit niya pinapaalis ang mga staff na tinawag niya. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Nang bumaling siya, natuklasan niya na dinikit ng kanyang ama ang wallpaper sa ibabaw ng larawang iginuhit ng kanyang ina para sa kanya. Nagalit siya, "Huwag mong punitin ng ganyan. Hindi mo ba nakikita na may larawan sa loob? Mahalaga ba iyon? Ito ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ina para sa kanya." Galit na tumakbo si Sixi palabas sa gitna ng gabi. Hinabol siya ng kanyang ama. Ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi sa kanilang mag-ina sa loob ng maraming taon. Patuloy siyang sinampal sa mukha. Hindi na matiis ni Sixi ang kabutihan. Sinabi niya sa kanyang ama na huminto na. Tinawag niya itong ama. Sa sandaling ito, umupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Hindi sinasadyang nakita ni Ruanran ang video ni Kianjin, Jiang Ziyang, at Yuan Yuan na tumutugtog ng instrumento na nag-viral. Umuasa siyang muling magsasama ang tatlo. Upang lumabas muli ang klasikong video na ito, pinuntahan ni Ruanran si Kianjin upang makipag-usap. Nagpataw siya ng malaking halaga. Humihingi siya ng $300,000 para sa performance fee na nakakabigla sa kanya. Galit na bumalik si Ruanran sa kumpanya upang magreklamo kay Sixi tungkol sa kanyang ama. Narinig niyang magtatanghal kasama si Uyang. Nagsalita si Sixi para sa kanyang ama at sinabing masyadong mababa ang $300,000. Hindi sumuko si Ruanran. Umaasa siyang uwi siya at kukumbinsihin ang kanyang ama. Lumabas na napansin ni Kianjin na gusto ng kanyang anak si Ruanran. Hindi makumbinsi ni Sixi ang kanyang ama. Kailangan niyang hanapin si Jaeyoon para magreklamo. Ngunit sa mata ni Jaeyoon, kumikilo si Kianjin para kay Sixi. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga interes. Kinabukasan, sinabi ni Kianjin kay Sixi na hindi siya nahumaling sa pera. Sa halip, gusto niyang tulungan siya na ipaglaban ang sa kanya. Sinabi ni Sixi sa kanya kung gaano kabuti sa kanya ang mga magulang ni Ruanran sa loob ng maraming taon. At kung paano siya naging sisi ng Wei mula sa isang streamer. Nang marinig ito, naramdaman ni Kianjin na hindi naging madali ang buhay niya. Kaya, nagpasya siyang tulungan ang kanyang anak na babae ng walang bayad. May balak si Kianjin na ipare si Jiang Ziyang kay Sixi. Sa tingin ng ama, sa aesthetics at iba pang aspeto, bagay na bagay kayong dalawa. Hindi na makinig si Ruanran. Nagkataon na dumating si Uyang at niyaya siyang uminom. Kaya, nagmungkahi si Jiang Ziyang. Napumunta silang lahat sa music performance venue na madalas niyang puntahan. Si Ouyang at Ruanran ay umupo sa bar at uminom. Madalas na tumitingin si Ruanran kay Sixi. Nang makita ni Sixi na umiinom si Ruanran kasama ang kanyang ex-girlfriend, bigla siyang nakaisip ng isang plano. Sinabi niya kay Jiang Ziyang na iayain siyang sumayaw. Dahil gusto siyang ligawan nito, agad itong pumayat. Nang makita niyang tumitingin sa kanya si Ruanran, sinadya ni Sixi na lumapit kay Jiang Ziyang. Sa mata naman nito, puno ng pagmamahal at pag-aalaga para sa kanya. Sa gabi, hinatid ni Sixi at Jiang Ziyang ang kanyang ama pauwi. Nagkataon na nakasalubong nila ang kanilang kapitbahay. Napakasaya mo ba dahil inuwi ka ng bago mong manugang? Ang tanong na ito ay nagpasaya kay Jiang Ziyang. Ang sinumang may pag-ibig ay makikita na gusto ni Ruanran si Sixi. Tiyak na nakita rin ito ni Ouyang. Ipinakita niya kay Ruanran ang bracelet na ibinigay niya noon. Nagsisisi siya na naghiwalay sila noon. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Sixi kay Jiang Ziyang na hindi siya lasing kagabi. Ang pagsasayaw kasama niya ay para lang magselos ang isang tao. Halatang medyo nadismaya si Jiang Ziyang. Sixi, hindi ka ba natatakot na saktan ang damdamin ng iba sa ganyang hayagan na paggamit sa kanila? Hinanap ni Ruanran si Ouyang para pag-usapan ang nangyari kagabi. Ngunit sinabi niyang lasing siya, wala siyang naaalala. Hindi nagtagal, nagsimula na ang performance. Umupo si Kianjin sa harap ng piano. Sumunod si Yuan Yuan, at pagkatapos ay si Jiang Ziyang. Ang muling pagsasama ng tatlo ay talagang naging hot topic. Naghahanda si Ruanran na gawing top streamer si Yuan Yuan. Ipinaalala sa kanya ni Yusheng na tama si Sixi. Hindi nila pwedeng ibuhos ang lahat ng resources sa isang tao lang, si Yuan Yuan. Ngunit may dahilan din si Ruanran sa paggawa nito. Hindi lang niya alam na pagsisisihan niya ito sa huli. Tinawag niya si Susu at sinabing huwag sabihin kay Sixi na si Chen lang ang may gawa ng mga anti-fan sa live stream ni Yuan Yuan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil alam na ni Sixi ang nangyari. Sinabi niya sa kanyang huwag mag-alala. Hindi niya matiis na makita siyang nahihirapan kaya palihim niya siyang tinutulungan araw-araw. Nagtungo silang dalawa sa control room. Ngayon ang araw na si Yuan Yuan ay susubok na makapasok sa spotlight chart. Sa simula, maganda ang naging resulta. Malakas din si Xiao mula sa panig ni Chen Lang. Sinabi ni Ruanran kay isang bin na ipatupad ang plan iyon ay ang unang 50 na mag-o-order ay makakatanggap ng isang perfect blue set na may pirma ni Jiang Ziyang. Mabilis na tumaas ang benta, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Maraming mga anti-fan ang lumabas sa live stream room ni Yuan Yuan. Sinubukan ni Susu na i-off ang comment section, ngunit ang account ay na-frozen na. Sinisiniksiksi si Ruanran dahil sa pagiging walang ingat. Sa pagpayag sa isang tao, si Yuan Yuan na maging top streamer. Pinayuhan niya itong kumalma. Nang makita niya ang kanyang pagiging kumpiyansa, tiyak na mayroon siyang backup na plano. Nakita lang niyang inilabas ni Yuan Yuan ang telepono mula sa kanyang stand. Tinanggal niya ang isa zero tisef na high heels. Pagkatapos ay inilagay niya ang telepono sa high heels. At umupo siya. Kinukwento niya sa mga tagahanga ang kanyang pinagdaanan. Kahit na nagsusumikap siyang mag-shoot ng pelikula, kapag may lumabas na iskandalo, ang lahat ng pagsisikap
pagsisikap ay nagiging walang silbi. Sa daan patungo sa entrepreneurship, sa daan patungo sa pagtugis ng mga pangarap, tiyak na may mga ups and downs. Kung magpapatuloy, tiyak na makikita ang liwanag. Ang mga tagahanga sa live stream room ay lubos na naakit sa kwento ni Yuan Yuan. Sa sandaling ito, biglang dumilim ang kanyang live stream room. Itinulak ni Ruan Ran at ng lahat ang cake. Lumabas na hindi lang pala ngayon ang araw na mag-breakthrough sa spotlight chart, kundi birthday din ni Yuan Yuan. Maging si Jiang Ziyang ay nag-video call sa kanya. Nagpadala siya ng pinakamataas na pagbati sa kanya. Salamat sa kanyang pakikipag-ugnayan, tumaas ng husto ang kanyang ranggo. Lumabas na ang kwento ni Yuan Yuan ay inayos ng isang screenwriter na nahanap ni Ouyang. Dahil sa malaking tulong ni Ouyang, inaasahan ni Ruan Ran na manatili siya at makisalo sa celebration party. Ngunit ayaw ni Xixi na manatili siya, kaya umalis na lang siya sa tamang oras. Pinalabas niya si Duan Ran. Sobrang sama ng loob ni Xixi. Nag-enjoy na kumain ang mag-ama. Biglang may 3 tao ang pumasok at gusto nilang tingnan ang bahay. Sabi niya masyado siyang mabait. Hindi niya alam kung paano ipaglaban ang sarili niya. Ang tagal na niyang isisi, pero wala siyang ni isang stock. Bukod pa roon, sinisiraan pa niya ang pamilya Duan. Hindi pinayagan ni Xixi ang kanyang ama na siraan sila. Gusto ni Qianjin na ibenta ang bahay para makasama siya sa ibang bansa. Ngunit matigas ang ulo niyang hindi ibenta ang bahay. At pinabalik pa niya ang susi sa kanyang ama. Ibinigay ni Qianjin ang susi sa kanyang anak at umalis sa galit. Umiinom siyang mag-isa. Nagkataon na narito rin si Jiang Ziyang. Nang makita niyang mag-isa si Qianjin, tinanong niya kung anong nangyari sa kanya. Ang dalawa ay nakaupo sa isang mahabang bench. Nagreklamo si Qianjin kay Jiang Ziyang. Pakiramdam niya ay sinasamantala si Xixi ng pamilya Duan. Malinaw na sinasamantala siya, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Inaliw ni Jiang Ziyang si Qianjin. Ito ang mga bagay na gusto ni Xixi na gawin. Kung kukunin niya ito ngayon, ibig sabihin ay tinanggihan ng kanyang sariling ama ang kanyang buong buhay at karera. Ang magagawa niya ngayon ay suportahan siya ng tahimik sa likuran. Iyon ang pinakamalaking tulong para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinawagan pa ng mainit na lalaking ito si Xixi. Alam niyang sigurado na nag-aalala siya. Pagbaba pa lang ni Xixi sa sasakyan ay nagreklamo na siya. Hinahanap niya ito buong gabi, ngunit nandito lang ito at umiinom ng alak. Mabilis na pinigilan ni Duan Ran. Sinabi kay Xixi na huwag nang magsalita pa. Sa ilalim ng paghikayat ni Jiang Ziyang, tinalikuran ni Qianjin ang kanyang intensyon na dalhin ang kanyang anak sa ibang bansa. Nang makita niya na dinala ni Duan Ran si Xixi sa kanya sa hating gabi, naisip niya na hindi rin masama si Duan Ran. Pagkatapos, walang tigil siyang pumuri kay Jiang Ziyang. Napuno ng galit si Duan Ran. Tumanggi siyang ihatid ito pabalik. Bahagyang umiti lang si Jiang Ziyang. Nagpanggap na hindi siya nag-aalala. Kinabukasan, hinatid ni Xixi ang kanyang ama sa ibang bansa. Habang nasa daan, hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak na babae at sinabi kay Duan Ran. Duan Ran, yes, tito. Alagaan mo si Xixi ng maayos. Naalala ni Xixi na sinabi ni Duan Ran na parang long distance train. Dala-dala ang mga kasamahan sa paglalayat. Bukod pa rito, ito rin ang unang beses niyang magsimula ng sariling negosyo. Naguguluhan si Jiang Ziyang. Malinaw na si Xixi ang bakit si Duan Ran ang nangunguna sa lahat sa paglalayag at hindi siya? Sa kanyang puso, naniniwala si Xixi na si Duan Ran ang totoong leader. Sinabi ni Jiang Ziyang na dapat siyang maging mas kumpiyansa. Nagtungo ang dalawa sa live stream room ni Xixi. Nag-alok siya na sumama sa kanya sa live stream. Sa pagkakataong iyon, dumating din ang grupo ni Yuan Yuan sa live stream room. Hindi magawang tanggihan ni Xixi ang kanyang kahilingan. Sinabi niya kay Yuan Yuan na mag-live stream kasama nila. Ngunit ang problema ay hindi maaaring direktang lumabas si Jiang Ziyang sa harap ng kamera. Napatingin si Xixi sa maskara sa malapit, kaya nagsimula na ang live stream ng 3. Biglang may nagmungkahi na gawing mas maputla ang lipstick. Dali-daling pinunasan ni Xixi ang lipstick sa kanyang labi gamit ang kanyang kamay. Agad na hinawakan ni Jiang Ziyang ang kanyang kamay. Mayroon akong paraan. Sa puntong ito, napagtanto ni Xixi na gusto siya ni Jiang Ziyang. Kinabukasan, sinabi ni Zhang Bin kay Duan Ran na magdagdag ng lipstick. Nagduda si Duan Ran. Sabi niya na marami na siyang idinagdag. Hindi maiwasan ni Zhang Bin na sabihin ang tungkol sa live stream kagabi. Nang marinig niyang nag-live stream si Jiang Ziyang kasama si Xixi, hindi na siya mapakali. Nagmamadali siyang pumunta at tingnan ang Xixi, anong ginagawa mo? Walang lugar para ilabas ang galit. Nilabas ni Duan Ran ang kanyang galit sa sofa. Kung hindi ka magsisikap, ang iyong asawa ay magiging asawa ng iba. Hindi masabi ni Duan Ran ng direkta na naiinis siya na malapit siya sa ibang lalaki. Tanging pumuna na lang siya na kinukuha niya ang oras ng pahinga ng iba. Nang makita ni Xixi na galit si Duan Ran, tinukso niya ito. Sa tingin ko, ang cute mo kapag mukha kang malungkot. Nagselos ka ba? Niloko pa ni Xixi si Duan Ran. Ang kanilang relasyon ay hindi ordinaryo. Sinubukan ni Duan Ran na pigilan ang galit sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, puno ng kaligayahan ang mukha ni Jiang Ziyang. Masaya siya na parang isang bata. Alam niyang alam ni Hiyang ang tungkol sa pagpunta niya kay Xixi at ang live stream.
Mabilis siyang nagpaliwanag na naghahanap lang siya ng inspirasyon para sa male lead role. Alam ni Aethiyang ang layunin niya sa paghahanap kay Xixi, pero hindi niya ito sinabi. Tinawagan ni Duanran si Hiyang at hiniling na maghanap siya ng bagong streamer. Nang makita niyang walang sinasabi si Xixi, ngumiti siya at nagtanong, "Nagsiselos ka na naman ba?" Natakot si Duanran na magalit si Xixi at patuloy na ipinaliwanag ang kanyang trabaho. "Nagpumilit si Yuan na bigyan kami ng 5 milyong yuan. Sa palagay mo, kung kukunin natin ang halagang ito, hindi ba masama?" Lumalabas na hindi siya masaya dahil sa bayad sa kontrata ni Yuan. Laging pinangarap ni Yuan na makapasok sa mundo ng pag-arte. Naisip ni Xixi na hindi naging madali para sa kanya ang paglilibot sa loob ng maraming taon. Ngayon, upang mabayaran ang kontrata, kailangan niyang ibenta ang kanyang bahay at kotse. Naisip ni Xixi na hindi niya dapat tanggapin ang halagang ito. Hindi sumang-ayon si Duanran. Kung nakasulat ang probisyon na ito sa kontrata, sundin ito. Kinabukasan, pumunta si Duanran para makipagkita kay Shen Jiang Tao. Inaasahan niyang pipilitin nila si Xixi na tanggapin ang bayad sa kontratang ito. Kaya, ibinigay ni Shen Jiang Tao ang gawain kay Duanran. Kung hindi tatanggapin ni Xixi ang bayad sa kontrata, tatanggalin siya sa posisyon ng Si. Sinabi ni Duanran kay Xixi na huwag gawin ang mga bagay batay sa emosyon. Kailangan pa niyang suportahan ang maraming iba pa. Habang nagtatalo ang dalawa, pumasok si Yuan at sinabing babayaran niya ang halagang ito. Galit na tumalikod si Xixi para umalis, ngunit hinawakan siya ni Duanran. "Kian Xixi, kailangan mong pakinggan ako sa bagay na ito. Para sa kumpanya, para sa lahat." Sa huli, hindi pa rin niya sinabi na para sa kanya. Ngayon lang sila nag-away ni Duanran. Pag-uwi sa bahay sa gabi, nakita ni Xixi na nandito rin si Hiyang. Naramdaman niyang hindi siya komportable. Gumawa si Ben ng dahilan na kakain sila ni Jaehyun para umalis. Sinabi ni Xixi kay Jaehyun na gusto niya si Duanran. Hindi alam ni Zujai ang tungkol dito. Hindi niya alam kung bakit niya dinala si Hiyang sa bahay. Malabo rin ang saloobin ni Hiyang. Hindi siya nag-alok na bumalik. Wala siyang ginawang inisyatiba, hindi tumanggi at hindi mananagot. Ganon din ang saloobin ni Duanran. Inaliw siya ni Jaehyun na dapat niyang bigyan ng green light si Duanran. Biglang nagpasya si Xixi na lumipat na siya. Sinabi niya kay Jaehyun na samahan siya. Tutal, naghahanap din siya ng matutuluyan. Pag-uwi ni Xixi sa bahay, nakita niya si Duanran na naghihintay sa kanya. Tinawag ni mama niya si Hiyang para kumain. "Nagsiselos ka ba?" Hindi direktang sinagot ni Xixi ang tanong ni Duanran. Binago niya ang paksa at sinabing lilipat siya sa lumang bahay. Ayaw ni Duanran na umalis si Xixi. Gusto niyang umamin ng ilang beses. Ngunit ang mga salita ay napalunok niya. Pagkita nila kinabukasan, galit pa rin siya tungkol sa kanya at kay Hiyang. Kaya, tinanong niya kung hindi ba siya gumagawa ng dahilan upang makipag-ugnayan sa kanyang ex. Puno ng selos ang hangin. Walang ganang nagtungo si Xixi para makipagkita kay Shen Jiang Tao. Naliwanagan siya tungkol sa desisyon ni Duanran na tanggapin niya ang bayad sa kontrata. Mali siya ng pagkakaintindi sa kanya. Sa simula pa, iniisip na siya ni Duanran. Sa pagkakataong ito, naantig ang puso ni Xixi. Habang naglilinis ang dalawang babae, nakita ni Xixi si Duanran na may dalang stuffed animal. "Pumasok ka ba na may dalang berdeng palaka?" "Anong berdeng palaka?" "Ito ay dinosaur. Ito ay isang malaking berdeng palaka. Hindi ba ito dinosaur na may braso?" Pagkatapos, nag-away na naman ang dalawa kung unahin bang ilatag ang bedsheet o ayusin muna ang kama. Natalo si Jaehyun ng dalawa. Pakiramdam niya ay parang isang daan ifi na bombilya siya. Mabilis niya silang pinapaalis para bumili ng bedsheet. Naabala pa rin si Xixi sa issue ni Yuan. Nagpasya siyang gamitin ang pagkain upang pagalingin ang kanyang kalungkutan. Sinabi niya kay Duanran na gusto niya ng dorayaki na may lasang tsokolete. Ngunit sa tingin niya, mas masarap ang lasang red bean. Sa eksenang ito, tiyak na ginagampanan ni Huang Jingyu ang kanyang sarili. Lumabas ang dalawa. "Duanran, hindi mo talaga alam kung paano bigyan ng daan ang iyong asawa. Sobrang sarap ng lasang tsokolate. Subukan mo ang lasang red bean." "Ano ang masarap sa lasang red bean?" "Ang lasang tsokolate ay sobrang nakakaumay." Nagalit si Xixi. Inilagay niya ang lahat ng dorayaki sa braso ni Duanran. Sinabi niya na dapat kainin niya ang lahat ng 4 na dorayaki sa kanyang kamay. Dadalhin kanya para kumain ng dorayaki sa buong buhay niya. Para sa kanyang kaligayahan, kailangan niyang gawin ito. Pinatong niya ang mga ito sa isa at kinain na parang hamburger. Ang kilos na ito ni Duanran ay nagpatawa kay Xixi. Hawak ni Duanran ang dorayaki sa isang kamay at niyakap si Xixi sa isa pa. Gumanti rin siya sa parehong paraan. Sa ganoong paraan, nagkaroon sila ng relasyon sa pamamagitan ng isang halik. Sa wakas, nalaman na ng dalawang matalik na magkaibigan kung ano ang gusto nila sa kanilang mga puso. Mukhang tama si Xixi na lumipat. Ang distansya ay hindi lamang lumilikha ng kagandahan, kundi pati na rin ang pag-ibig. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanggal ni Duanran ang medyas ni Xixi gamit ang kanyang paa. "Anong laro ito?" Hindi mapigilang tumawa ni Xixi. Sa kabutihang palad, hindi napansin ni Zujai na may relasyon sila. Isang sandali lang bago sila nalubog sa matamis na sandali. Sa susunod na sandali, bumagsak na sa pinakamababang antas ang kanilang kalooban. Dumating sa kumpanya ang mga tao mula sa Bureau of Commerce. May isang consumer na gumamit ng kanilang produkto na tumubo ang buhok sa mukha. Nag-feedback ang consumer na iyon, ngunit inakala ni Susu at Wushi na troll lang ito. Naghati sila sa trabaho. May isang taong nakipag-usap kay Wushai. Sinabi ni Wushi kay Duanran na sa tingin niya, gusto niya si Susu. Dahil noong araw na iyon, may blind date siya. Hindi maganda ang kanyang mood. Kaya hindi maganda ang kanyang saloobin nang sagutin niya ang telepono. Nang makipagkita si kay Susu, nalaman niya na akala niya ay nakilala niya ang lalaking gusto niya. Sa hindi inaasahang
kauna-unahang pagkakataon, ang kabilang partido ay isang scum. Naapektuhan ang mood ni Susu, kaya hindi niya na-handle ng maayos ang feedback ng consumer. Mabigat ang loob ni Xixi. Ngunit hindi ito nagpabagal sa kanyang kasintahan na subuan siya. Sinabi ni Duanran kay Xixi na huwag siyang mag-alala ng sobra. Nandito siya para sa lahat. Mukhang ang pagkain ay maaaring magpabuti ng muod ng isang tao. Bukod pa rito, sinubuan pa siya ng kanyang asawa. Nagdala si Bushi at Susu ng regalo para humingi ng tawad sa consumer. Nalaman nila na ang dahilan kung bakit nagdemanda ang consumer na ito ay dahil tumubo ang balbas niya. Talagang ang produkto ng kumpanya ni Director Xiao Yu ay may problema sa kalidad. Upang maprotektahan ang kanyang sarili, kailangan niyang magdaos ng sariling press conference. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay ginawa ni Shen Dingding sa likod ng kanilang mga likuran. Umuwi si Xixi na may pakiramdam ng pagsisisi at pagkakasala. Nadama niyang nabigo siya dahil hindi niya mahandle at makontrol ang lahat. Mainit na inaliw at hinikayat siya ni Duanran. Magkayakap silang mahigpit. Niyakap niya siya na parang isang bata. Inaliw niya ang kanyang kasintahan ng mga matatamis na salita. Ang lahat ng kanyang galaw ay nagpaparamdam sa mga tao ng inggit. Siya talaga ay isang perpektong kasintahan. Nagpunta ang dalawa para makipagkita kay Duan Xingjun at Shen Jiang Tao upang ipagtanggol sina Ushi at Susu. Kusang loob na inamin ni Xixi ang pagkakamali at nagbitiw sa pwesto. Pinagalitan ni Duanran si Xixi na hindi dapat siya naging padalos-dalos. Dati, pinilit niyang makipagkumpetensya sa kanya para sa posisyon ng C. Ngunit ngayon, nalaman niyang hindi siya kasing galing niya. Naramdaman niya na wala siyang tiwala sa sarili. Nangyari ang isang malaking problema, ngunit wala siyang magawa. Hindi siya mapakalma. Sa gabi, hindi mahanap ni Duanran si Xixi, kaya pumunta siya para hanapin si Jayayun. Nalaman niya na lumabas si Xixi kasama si Jiang Zeyang. Namumula sa galit si Duanran. Paano nakalabas si Xixi kasama si Jiang Zeyang sa gabi na ganito? Nang makita ni Jayayun ang kanyang pagkainggit, alam niyang may relasyon sila. Hindi masaya si Xixi kay Duanran. Ngunit hindi niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Wala siyang magawa, kaya nagpunta siya para hanapin si Jiang Zeyang para magreklamo. Naguguluhan si Jiang Zeyang. Bagaman si Xixi ang sihi, hindi siya maaaring maging responsable mag-isa para sa bagay na ito. Sinabi ni Xixi na dati, naging sihi lang siya upang patunayan na kaya niyang gawin ang trabahong ito ng maayos. Ngunit ang realidad ay sinampal siya ng husto. Maraming bagay ang hindi nangyayari sa paraang gusto niya. Naunawaan ni Jiang Zeyang ang kanyang kalooban sa sandaling ito. Dinala niya ito upang pakinggan ang kanyang album. Inaasahan niyang pansamantalang makalimutan niya ang kanyang kalungkutan. Tiningnan ni Xixi ang orasan at nakita niyang sobrang late na. Ngunit hiniling ni Jiang Zeyang na manatili pa siya sandali. Dahil susunod, aamin siya sa kanyang nararamdaman. Gusto talaga kita. Matalinong tinanggihan ni Xixi si Jiang Zeyang. Sinabi niya na matalik na magkaibigan lang sila. Alam ni Jiang Zeyang na si Duanran lang ang nasa puso ni Xixi. Nang makita niyang masaya ang babaeng mahal niya, ang pagpapakawala ay isang paraan din ng pagsuporta. Umuwi si Xixi at nakita si Duanran na may dalang isang baukwet ng bulaklak at naghihintay sa kanya. Taos puso siyang humingi ng paumanhin sa kanya tungkol sa nangyari kanina. Hindi niya dapat hindi naintindihan ang kanyang presyo. Sa gabi, itinago ni Duanran ang kanyang mga damit. Sinusuot niya ang mga damit ni Xixi. Nag-arte siya na ayaw umalis. Nagbiro si Duanran na sa gabi ay madilim at malakas ang hangin. Masasakop siya at aatakihin ng mga kababaihan sa daan. Hindi mapigilang matawa ni Xixi. Binalaan niya ito na bago siya matapos maligo, dapat siyang umalis kaagad sa kanyang bahay. Sa huli, umalis ba si Duanran? Imbento na lang kayo. Kinabukasan, inimpek ni Xixi ang kanyang mga gamit at umalis sa kumpanya. Ayaw nilang lahat na umalis siya. Dumating si Shen Jiang Tao sa kumpanya at hiniling sa lahat na bumoto para sa Si. Upang manatili si Xixi, bumoto ang lahat para sa kanya. Sinabi ni Shen Jiang Tao na umalis na si Xixi at hindi na Si. Kaya, hindi balido ang kanilang mga boto. Sa huli, mayroon ding boto para kay Jayayun. Hindi ito maintindihan ng lahat. Siya ang matalik na kaibigan ni Xixi. Paano niya kukunin ang posisyon ng isihi kapag nasa problema ang isang tao? Hindi alam ng lahat na si Duanran ang nagplano nito. Sa labas, si Jayayun ay Si. Ngunit sa totoo lang, si Duanran ang nasa likod na nag-aayos ng lahat. Hindi rin aksaya ng oras si Xixi. Nagtungo siya sa bahay ng consumer na iyon. Nagkasundo ang dalawa. Mananatili si Xixi kasama niya sa isang gabi. Kinabukasan, sasamahan kanya sa ospital para sa check-up. Titingnan kung ano talaga ang problema. Sinadya ni Jayayun na sabihin sa lahat. Makikipagtulungan sila sa Cloud. Ang layunin ay hanapin ang espiya. Nagduda ang lahat. Nagmadali silang hanapin si Duanran. Ngunit ang kanyang saloobin ay sobrang walang pakialam. Sa harap nila, mukhang napapabayaan si Duanran. Nagdala siya ng damit para magpalit si Xixi. Nang magkita ang dalawa, agad siyang umakyat sa kanya. Niyakap ni Duanran si Xixi sa isang kamay. At ang isa naman ay may dalang bag. Ang kasintahang ito ay sikat sa pagkakaroon ng malakas na braso. Napakatamis, hindi ko mapigilang umiti habang nanonood. Sa gabi, tinawagan ni Duanran si Xixi upang sabihin na kailangan niyang sunduin si Iyang. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagselo si Xixi. Ngunit hindi nagtagal, hindi niya sinasadyang matuklasan ang isang hindi inaasahang kasiyahan. Habang nag-impact siya ng express delivery, hindi sinasadyang natuklasan ni Xixi na bumili si Feifei ng Perfect Blue sa maraming platform. Lumabas na dahil sa hormonal imbalance sa kanyang katawan, tumubo ang buhok ni Feifei. Dahil din sa maraming buhok si Feifei noon, nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan.
tindahan. Basta-basta sinabi ni Fifi na ang Perfect Blue na produkto ay binili sa Rui. Bilang resulta, kailangang magbitiw siksiksi. Pumunta pa si Bushai at Susu para hanapin ang ex-boyfriend ni Fifi. Ngunit mayroon na siyang bagong kasintahan. Mainit na inaliw ni Siksiksi si Fifi. Kung gusto mong mahalin ka ng iba, kailangan mong mahalin ang sarili mo muna. Pumunta si Jaehyun para makipagkita kay Director Xiaoyu at binigyan siya ng isang dokumento. Ito ang ulat ng laboratorio ng Perfect Blue na ginamit ni Fifi. Bukod pa rito, naipadala na ni Jaehyun ito sa itaas. Sinusuri ngayon ng Law Enforcement Agency ang kanilang produkto. Nagdiwang ang tatlo ng magkasama. Kamakailan, naging maayos ang lahat dahil ang kaso ng Perfect Blue ay itinuturing na tapos na. Ang plano para sa mga empleyado na magkaroon ng stock ni Duanran ay isinagawa na. Nakahanap din Siksiksi ng bagong trabaho. Dahil sa pagsisikap ni Duanran at Jaehyun, matagumpay nilang nahanap ang espiya na inilagay ni Chen Lang sa Rui. Nag-resign siya upang ituloy ang kanyang pangarap. Ang streamer na ipinakilala ni Ihiyang ay biglang naglaho. Ang lahat ay dahil sa espiya na si Guji na nalaman niyang nabuking siya. Ipinaliwanag ni Guji na ayaw lang niyang mabuhay sa ilalim ng anino ni Yuan Yuan. Gusto niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Ayaw magalit ni Duanran. Nais niyang manatili si Guji. Alam niyang kung mananatili pa siya, magiging guilty lang siya. Kaya, pinili pa rin niyang umalis. Kumakain si Duanran nang mabali ang kanyang ngipin. Kailangan kumain ni Siksiksi ng plain porridge kasama siya. Hinimok niya siyang magpabunot na ng ngipin. Kung hindi, kailangan niya rin kumain ng porridge kasama siya araw-araw. Malapit na ang ika-11 ng Nobyembre. Ngayon ay kulang ang Rui ng parehong streamer at brand. Si Duanran ay nag-iisa na naghahanap ng streamer at nakikipagnegosasyon sa mga brand. Kung ikukumpara sa mayaman na binata sa simula ng video, mas naging mature na ngayon si Duanran. Hindi siya umaasa sa kanyang kayamanan at sa kanyang ama. Sa halip, nagsisikap siya. Hinikayat ni Duanran Siksiksi na bumalik sa Rui at magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit sa ngayon, hindi pa niya gustong bumalik. Sa ngayon, gusto pa rin niyang magtrabaho sa counter. Gustong gamitin ni Siksiksi ang oras na ito para mag-isip-isip at mag-charge. Ibinaba ni Duanran Siksiksi sa bahay. Pagkatapos, binigyan niya ito ng ilang aklat. Sinabihan niya itong mag-aral ng mabuti. Dahil din sa mga aklat na ito, bumalik Siksiksi sa pagtatrabaho sa Rui. Naghahanda si Duanran para sa ika-11 ng Nobyembre na kaganapan. Ngunit nalaman niya na ang mga damit sa taong ito ay dapat nakapareho ng sa tradisyonal na tindahan. Hindi pinapayagan ang mga diskwento. Hindi pinapayagan ang mga voucher. Kung hindi sila makikipagtulungan, matatapos ang kanilang kooperasyon. Naalala ni Duanran ang sinabi ng kanyang ama kaninang umaga. Sa isang industriya, kailangan nilang magtakda ng mga patakaran. Nagpasya siyang tipunin ang mga magagandang live streaming na negosyo upang mag-usap. Kailangan nilang lumaban. Dinala ni Jaehyun ang lahat sa wholesale market para maghanap ng mga produkto. Matapos silang turuan ni Laurao, mukhang profesional ang lahat sa pagpili ng mga damit. Habang maingat na pumipili ang lahat ng damit, may nangyaring insidente. Isang lalaki ang lumapit at tinukso si Guji. Siyempre, hindi ito tiniis ni Laurao. Tinulak niya ito at nag-away ang dalawa. Nang subukang mamagitan ni Jaehyun, tinulak siya ng kasama ng lalaki. Lumapit si Chen Lang at naging bayani para iligtas ang dilag. Sinuntok pa siya ng isa pa. Bilang resulta, pinalaya silang lahat at hindi na pinapayagang bumili ng mga produkto. Ang dalawang dating mortal na kaaway. Ngayon, kalmado silang nag-uusap. Ito ay talagang hindi inaasahang pangyayari. Tinawagan ni Bushai si Duanran at sinabi na hindi sila mapagkakatiwalaan. Narinig ni Chen Lang ang usapan nila. Nalaman niyang plano niyang himukin ang lahat na magkaisa upang labanan ang alliance ng damit. Ngunit ang mga taong iyon ay walang paggalang kay Duanran. Batay sa pagkakakilala ni Chen Lang kay Duanran, sigurado siyang binigyan niya ang mga taong iyon ng maling pag-asa. Kaya, tumanggi silang sumali. Hiniling ni Duanran kay Chen Lang na bigyan siya ng payo. Nagpasya siyang sumama sa kanila sa parehong panig. Magkaisa sa labas. Nag-set up sila ng appointment sa live streaming platform sa gabi. Natatakot silang magsalita na naman si Duanran ng sobra. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, magkasama sina Duanran at Chen Lang na humikayat sa kanila. Kung si Duanran ang nag-organisa nito, syempre, siya rin ang dapat makipagnegosasyon. Nagtungo si Duanran sa bahay ni Siksiksi. Palihim na pumasok si Duanran. Natatakot siyang magising siya. Pumunta si Duanran sa rooftop at umupo sa isang mahabang upuan. Kumuha si Siksiksi ng maliit na pusa at ibinigay ito sa kanya. Tinanggap ni Duanran ang maliit na regalo at niyakap siya. Nagyakapan silang dalawa at natulog sa upuan. Ito pala ang ibig sabihin ng Traditional Store Alliance. Nakipagkita si Song Erjiang ng Traditional Store Alliance kay Chen Lang bago ang negosasyon. Sinabi niya sa kanya na pirmahan ang kasunduan. Maraming iniisip si Chen Lang. Sa huli ay hindi niya ito pinirmahan. Dumating na ang araw ng negosasyon. Sina Song Erjiang at Duan Shengjun ang kumakatawan sa Traditional Store Alliance. Sina Duanran at Chen Lang naman ang kumakatawan sa Live Stream Alliance. Ang kumakatawan naman sa Garment Alliance ay sina Director Wu at Director Xiaoyu. Iminungkahi ni Duanran ang paggamit ng mga voucher isang linggo o kalahating buwan matapos ilabas ang mga bagong produkto. Sa panahong ito, maaari rin itong ibenta sa presyong napagkasunduan ayon sa pamantayan. Ang planong ito ay tinutulan ni Song Erjiang.
Nagsalita din si Chen Lang para tulungan siya. Sinabi ni Duan Shengjun na kung negosasyon, dapat ito ay maging resulta na kapakipakinabang sa tatlong panig. Nang makita si Duan Shengjun na tinutulungan si Duan Ran, pinuna siya ni Song Erjiang na ang isang tao ay nasa Traditional Store Alliance, ngunit ang puso ay lumilipad sa Livestream Alliance. Hindi na kinaya ni Duan Ran. Nakipagtalo siya kay Song Erjiang. Hindi nakayanan ni Duan Shengjun at inatake sa puso. Dinala siya sa ospital. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya. Ngunit dahil sa espesyal na sitwasyon, dinala siya sa Shanghai para sa stent surgery. Kailangang samahan ni Duan Ran ang kanyang ama sa Shanghai. Nag-alok siksiksi na palitan siya sa negosasyon. Ayaw ni Duan Ran na maranasan niya ang kahihiyan. Sinabi niya na kapag nakabalik na siya mula sa Shanghai, siya na ang haharap sa negosasyon. Pagkatapos ayusin ang mga bagay-bagay sa Due, gagawin niyang si siksiksi. Hindi siya gusto na maging tamad. Akala niya ay pakiramdam niya na hindi maganda ang kanyang kakayahan. Kaya hindi niya siya pinayagang pumunta sa negosasyon. Sabihin mo, isa kang maliit na tupa. Paano ko naman maaring ihagis ka sa mga lobo? Nagkita ang 4 na tao sa ospital. Nalaman ni Ouyang na tinapos na ang kontrata. Inaliw siya ni Duan Ran na maaari siyang magpahinga sandali. Sinisiniksiksi si Jiang Zeyang sa pagtatapos ng kontrata nang hindi sinasabi sa kanya. Hindi rin niya sinabi na nasugatan siya. Ibig sabihin, hindi siya itinuturing na matalik na kaibigan. Hindi na matrato ni Jiang Zeyang siksiksi bilang isang kaibigan. Nagalit kaagad si Duan Ran. Higit sa lahat, noong huling lumabas sila, hindi niya sinagot ang tawag niya. Pero malinaw naman na alam mong hindi maganda ang mood ko noong araw na iyon. Kapag hindi maganda ang mood, hindi sasagutin ang tawag. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Huwag mong isipin na lagi mong binabanggit ang tungkol dito. Hindi na matiis ni Ouyang at Jiang Zeyang. Mabilis silang nagdahilan at umalis. Patuloy na hiniling ni Duan Ran kay Xixi na ipaliwanag ang nangyari noong gabing iyon. Inakala niya na hindi siya pinagkakatiwalaan ni Duan Ran. Gayon din ang tungkol sa negosasyon. Kaya siya ay nakaramdam ng kalungkutan. Pinipilit mo ang iyong kasintahan at maya-maya lang, kailangan mo na siyang suyuin. Malinaw na makikita sa mukha ni Duan Ran ang kanyang pagiging malungkot. Nakita ni Duan Shengjun na nag-aaway silang dalawa. Kailangan lang niyang ipaliwanag na gusto ni Xixi na pumunta sa negosasyon, ngunit hindi siya pumayat. Lubos na sinang-ayunan ni Duan Shengjun na palitan ni Xixi si Duan Ran sa negosasyon. Hindi dahil hindi ako naniniwala sa kakayahan niya, kundi dahil natatakot akong mapagsamantalahan siya. Hindi ba masakit sa akin iyon? Kinuha ni Duan Shengjun ang mga shares at sinabi kay Duan Ran na ibigay kay Xixi. Hindi nagtagal ay dumating si Duan Ran na may dalang regalo upang humingi ng paumanhin kay Xixi. Sa loob ng folder ay ang shares para sa kanilang dalawa. Si Xixi ay isang babaeng may pag-unawa. Hindi niya tinanggap ang regalong ito. Sinabi niya kay Duan Ran na ibalik ang kontrata ng paglipat ng shares sa kanyang ama. Bago ang negosasyon, pumunta siya para makipagkita kay Direktor Wu ng Pineapple. Gusto niyang malaman kung mayroon siyang mas mahusay na paraan upang malutas ang problema ng tatlong partido. Ngunit si Director Wu ay walang magawa. Nang nagtrabaho si Xixi sa store ng Kitty, natuklasan niya ang isang malaking halaga ng inventaryo ng Pineapple. Gusto ni Xixi na ibigay ni Director Wu ang inventaryo na iyon sa Livestream Alliance upang ibenta. Ngunit ang bawat industriya ay may sariling mga patakaran. Walang magawa si Director Wu. Si Xixi ang pumalit kay Duan Ran sa negosasyon. Ang kanyang malakas na presensya ay hindi nalalayo sa sinumang lalaki sa negotiation team. Sa una, ipinakita ni Song Erjiang ang kanyang paghamak sa kanya. Hindi niya inaasahan na mananalo siya sa negosasyong ito. Tahasang tinanggihan ni Xixi ang kasunduan ng Traditional Store Alliance. Iminungkahi niya ang paraan ng bot deal sa mga partikular at espesyal na tatak. Kung hindi direktang mabibili, maaari itong bilhin online. Maaaring hatiin ng dalawang panig ang linya ng produksyon. Gayunpaman, tumutol pa rin si Song Erjiang. Nag-iisa si Xixi sa Livestream Alliance at nang makita niya ang kanyang walang magawa na mukha, sa wakas ay nalaman na niya kung bakit hindi siya pinayagan ni Duan Ran na pumunta sa negosasyon. Nagpapatagal si Xixi. Umaasa siyang magiging maayos ang mga bagay-bagay para kay Jiayun. Pumunta si Jiayun at Yuan Bao upang hanapin ang manager kung saan nagtatrabaho si Xixi noon. Ipinaliwanag nila ang kanilang layunin sa kanya. Si Jiayun ay naglaro ng emotional card sa manager. Umaasa siyang matutulungan niya si Xixi sa ilalim ng matyagang paghikayat ni Jiayun at iba pa. Pumayag ang manager. Nagbihis sina Jiayun at Yuan Bao. Sumunod sila sa van na nagdadala ng mga inventaryo ng Pineapple patungo sa labas ng lungsod. Sadyang kumuha si Jiayun ng mga larawan gamit ang kanyang telepono upang maabala sila. Samantala, ginamit ni Wushi at Susu ang isang flycam upang i-record ang proseso ng pagtatapon ng mga damit ng Pineapple. Narinig ni Xixi ang voice message na ipinadala ni Jiayun. Nang malaman niyang nakarating na sila sa bodega, humingi siya ng 5 minutong paghinto. Pumunta si Xixi upang makipagkita kina Director Wu at Director Xiaoyu. Nagsinungaling siya na alam na niya na lihim nilang ibinibenta ang kanilang inventaryo. Ginamit niya ito upang pilitin silang tulungan siya. Matapos nito, bumalik si Xixi na may kumpiyansa upang ipagpatuloy ang negosasyon. Sinabi ni Song Erjiang sa Livestream Alliance na pumirma. Sa sandaling ito, nagsalita si Director Wu at sumang-ayon sa hiling ni Xixi. Ginamit ang paraan ng bot deal upang malutas ito. Ang lahat ng inventaryo ay ibibigay sa Livestream Alliance. Ang bagong kontrata ay muling gagawin. Galit na galit si Song Erjiang.
Dahil sa presyon mula sa lahat, nanalo siksiksi sa negosasyon. Sa gabi, tinawagan ni Siksiksi si Duan Ran. Lubos siyang natuwa nang malaman niya na matagumpay ang operasyon ni Duan Shengjun. Ipinakikilala ni Jaehyun ang kumpanya sa mga tagahanga sa livestream. Ipinakita pa niya sa mga tagahanga ang livestream room ng kumpanya. Habang natutuwa ang lahat dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nanonood, nagkaroon ng aberya. Nalock ang lahat ng account sa livestream room. Matapos malaman ang dahilan, nalaman nila na mayroong nagulat sa kanila na nagbebenta ng peking produkto. Naalala ni Jaehyun ang mga produktong dinala ni Chen Lang. Kaya, tumakbo siya sa bodega upang kumpirmahin. Ngati, may problema ang mga produktong dinala ni Chen Lang. Inaliw ni Siksiksi si Jaehyun na huwag masyadong sisihin ang sarili. Hayaan na si Duan Ran ang magpaliwanag. Hindi nila intensyon na magbenta ng peking produkto. Umaasa silang mabubuksan muli ang kanilang account. Pumunta si Duan Ran upang hanapin ang platform manager at ipinakita sa kanila ang ebidensya. Umaasa siyang tutulungan siya ng kabilang panig na ayusin ito. Ngunit hindi sapat ang ebidensyang ito. Malapit na ang Nobyembre 11, hiniling ni Duan Ran na buksan ang ilang livestream account. Ngunit hindi naglakas loob ang manager na bigyan sila ng pabor. Sa kabilang banda, pumunta si Siksiksi upang hanapin si Jiang Zeyang para humingi ng tulong. Umaasa siya na maaari silang mag-livestream ni Yuan Bao nang magkasama. Mahirap para kay Yuan Bao na mag-isa lang na makapasok sa loob. Kung may malaking bituin tulad ni Jiang Zeyang na tutulong, malamang na walang problema. Hanggang di para ito kay Siksiksi, tutulungan siya ni Jiang Zeyang ng walang pag-aalinlangan. Nalock ang account ng lahat. Ang lahat ng atensyon ay nasa Wushai. Lahat ay nagsabi na dapat siyang mag-livestream. Hindi talaga ako pwedeng maging streamer. Sinabi ni Laurao kay Susu na kumbinsihin si Wushai. Napakunot ang noo ni Susu. Sa huli, kinumbinsi niya si Wushai sa pamamagitan ng paglalambing. Kaya nag-livestream si Wushai at Susu nang magkasama. Mayroon siyang hair clip sa kanyang ulo. Hindi inaasahang nakatanggap silang dalawa ng maraming magagandang komento sa kanilang livestream. Maganda rin ang benta. Sa kabilang banda, ipinagdiwang Yuan Bao ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang ama. Nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo, kaya umalis ang kanyang ama. Sa puntong ito, nagsimula na rin si Yuan Bao na mag-livestream. Mag-isa siyang kumain ng mga pagkaing in-order ng kanyang ama. At bukod pa rito, tuwang-tuwa siyang kumain. Pumunta si Jaehyun para hanapin si Chen Lang. Pinagalitan niya ito dahil hindi man lang niya mayahon ang sarili. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong gumagawa ng mga masasamang bagay sa likod ng iba ay makakakuha ng parusa sa huli. Natigilan si Chen Lang, walang ideya kung ano ang nangyayari. Upang hintayin ang platform manager ng livestream, natulog si Duan Ran sa sofa ng kanilang kumpanya buong gabi. Dahil dito, iba ang tingin sa kanya ng platform manager. Isang mayaman na binata, ngunit hinintay niya ito buong gabi para lang ayusin ang problema ng kumpanya. Nag-schedule silang kumain ng almusal. Ang platform manager, na naantig sa kanyang sinseridad, ay nagpasya na tulungan siya. Ang langit ay hindi nabibigo ang mga nagsisikap. Sa huli, mayroon na ring magandang balita. Pumunta si Siksiksi at Yuan Bao upang makipagkita kay Director Bai. Sinabi nila sa kanya ng direkta na gusto nilang makipagtulungan sa kanya. Magbenta ng kanilang kape online. Nagkataon na pwedeng mag-livestream ang account ni Yuan Bao. Binili nila ito sa presyo na katulad ng sa direct selling. Madali lang pumayag si Director Bai. Tinawagan ni Duan Ran si Siksiksi. Sinabi niya sa kanya na nagpasya si Ouyang na pumunta sa kumpanya upang tulungan sila. Hindi ito nagustuhan ni Siksiksi. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pinupuri ang iyong ex-girlfriend sa harap ng iyong bagong kasintahan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi na kita pakikinggan. Hindi ako. Hindi makatarungan ang nararamdaman ni Duan Ran. Si Ouyang ay humingi ng tulong kay Jiang Zeyang bago pumunta upang hanapin si Jaehyun. Nalaman ni Jaehyun na siya ay ex-girlfriend ni Duan Ran. Nag-alinlangan siya kung gagamitin niya si Ouyang. Matapos siyang kumbinsihin ni Ouyang, pinanatili siya ni Jaehyun. Nang dumating si Siksiksi sa kumpanya, nakita niya si Ouyang. Hindi niya maintindihan ang ginawa ni Jaehyun. Ipinaliwanag ni Jaehyun na ang kumpanya ay nangangailangan ng mga tao ngayon. Mayroon siyang marketing strategy at makakatulong ng malaki. Si Siksiksi ay kailangan lang pumunta upang hanapin si Ouyang. Nakita niyang tapos na ang script para kina Yuan Bao at Jiang Zeyang. Tumanggi si Siksiksi. Nakita ni Yuan Bao na may tensyon sa pagitan ng dalawa. Nagmadali siyang maghanap ng dahilan para umalis. Pagkababa ni Duan Ran sa eroplano, pumunta siya kaagad upang hanapin si Siksiksi. Sinisi niya siya, nagkasundo ba kayo ni Jaehyun? Sinabi ni Duan Ran kay Siksiksi na pag-isipan itong mabuti. Panahon na ngayon na nangangailangan ang kumpanya ng mga tao. Kahit na ayaw ni Siksiksi kay Ouyang, sa ngayon ay kailangan lang niya itong tanggapin. Pagkatapos nito, kinuha ni Duan Ran ang fate na humingi siya sa Beijing. Kumuha ang dalawa ng tig-isang dahon. Napakatamis ng eksenang ito. Sa Rui, nagli-livestream si Yuan Bao kasama sina Jiang Zeyang at Wushai. Bagaman may tulong ng malaking bituin tulad ni Jiang Zeyang, limitado ang kanyang traffic. Sa panig ni Chen Lang, ang mag-asawang sinaksya Ohuangya at Guga ay may biglang pagdami ng mga nanonood. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Duan Ran na may maskara sa livestream. Ang dalawa ay nagtulungan ng perpekto. Ang mga tagahanga sa livestream room ay nagbigay ng magagandang komento. Nag-aaral
din si Chen Lang at nagsimula na rin siyang mag-livestream. Kung ano ang ibinenta ni Duan Ran, iyon din ang ibinenta niya. Para siyang isang stalker. Nilagyan ni Duan Ran ng lipstick sa mukha ni Laurao. Nag-alinlangan siya, ngunit para sa kumpanya, kailangan niyang magsakripisyo. Dalawang matandang lalaki na nagbebenta ng lipstick. Nag-aalok pa sila ng produkto ng maayos. Ito ang unang beses na nakita ko ito. Mahirap para sa Rui at Cloud na magdesisyon kung sino ang panalo. Ginamit ni Ouyang ang kanyang koneksyon upang gawing hot topic si Jiang Ziyang. Nag-flash sale si Bushai. Ang dalawa ay nagtulungan ng perpekto. Hindi nagtagal ay nakapasok na sila sa susunod na round. Nakita ko ang kanilang kagalakan sa screen. Natutuwa ako para sa kanila. Ang tagal na nilang nagsimula sa kanilang negosyo. Palaging mahirap. Sa wakas, sa pagkakataong ito, mayroon na silang kaunting tagumpay. Kahit na napakahirap para sa lahat ang mag-livestream ng matagal. Ngunit para sa susunod na livestream, inimbitahan pa rin ni Ouyang ang isang eksperto upang magsanay sa mga streamer. Nakita ni Xixi na nag-ensayo sila sa ibaba. Sinabi ni Duan Ran sa kanya na si Ouyang ang naghanap ng mga taong ito. Pinuri rin niya si Ouyang na sinasabi na nagbago ng malaki ang Rui mula nang dumating si Ouyang. Hindi natuwa si Xixi. Sabi sa internet, si Duan Ran ay isang perpektong boyfriend. Sinabi naman ni Xixi na hindi maganda ang kanilang paningin. Maganda ang paningin ko kaya nagustuhan kita. Dumating sina Duan Ran at Laurao. Nakita nilang naglalambing si Xixi kay Jiang Ziyang. Hindi natuwa si Duan Ran. Pagkatapos niyang magpasalamat kay Jiang Ziyang, sinabi niya kay Laurao na alisin siya. Nang makita ito, inggit na inggit si Xixi. Sa wakas ay dumating na ang nakakagulat na sandali. Binuksan na ang account ng Rui. Naubos kaagad ang mga voucher na inilabas ng Rui. Bukod pa rito, iba ang kanilang estilo ngayon kaysa dati. Maraming tagahanga ang naakit na bumili. Umabot sa 10-10 milyon ang benta ng Rui sa loob lamang ng isang gabi. Nalampasan nila ang Cloud. Matagal na silang pinipigilan ni Chen Lang. Sa wakas, nanalo rin sila. Sa event na ito ng Nobyembre 11, napakaganda ng benta ng kape ng pamilya ni Yuan Bao. Walang ibang pagpipilian si Yuan Bao. Kailangan niyang mag-resign at bumalik sa kumpanya ng kanilang pamilya. Nagdala si Shen Jiang Tao ng magandang balita. Ang plano para sa mga empleyado na magkaroon ng shares ay naaprubahan na. Nagbitiw si Jaehyun. Patuloy na gaganap si bilang si. Nagbalak si Duan Ran na maglagay ng malaking palikuran sa kanyang opisina. Ngunit hindi pumayag si. Habang nag-aaway silang dalawa, dumating si Ouyang. Upang mapabilib si Duan Ran, sinubukan ni Ouyang na kumbinsihin si upang pumayag siya. Nang makita ni Duan Ran na tinutulungan siya ni Ouyang, nagpatuloy siya sa pakikipagtalo kay Xixi. Habang pumipili ang tatlo ng streamer, may magkaibang pananaw sina Ouyang at Xixi. Sumang-ayon si Duan Ran sa ideya ni Ouyang. Kaya tinapakan siya ni Xixi ng malakas gamit ang kanyang 1 cm na takong. Ayaw niyang sumang-ayon si Duan Ran sa ideya ni Ouyang. Ngunit nanatili siyang tahimik. Kinuha niya ang kanyang kamay upang himasin ang kanyang kawawang paa. Ngunit itinulak ito ni Xixi gamit ang kanyang paa. Iminungkahi ni Ouyang na magbutuhan upang magpasya kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Sa huli, hinayaan niya si Duan Ran na pumili. Nalilito si Duan Ran. Hindi niya kayang makagalit sa sinuman. Kaya, pumili siya ng isang numero mula sa bawat panig ng mga numerong isinulat nila. Walang nasaktan. Sa pagtatapos ng araw, pinagpapawisan si Duan Ran. Sa gabi, tinanong ni Jaehyun si Xixi kung bakit hindi siya lumabas para maghapunan kasama si Duan Ran. Nang banggitin ito, nainis siya. Ang tungkol sa paglalagay ni Duan Ran ng palikuran ngayon, tinanong pa niya si Ouyang. Pinanood ni Ouyang ang kaguluhan na walang takot sa mas malaking problema. Sinusuportahan pa niya si Duan Ran. Nasa mainit na yugto sila ng pag-ibig. Hindi na naglakas loob si Jaehyun na magsalita pa. Sa sandaling ito, tumawag si Duan Ran. Galit pa rin si Xixi dahil sa mga nangyari ngayon, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Nagsinungaling si Jaehyun na malapit nang matapos ang tawag. Sabik na sinagot ni Xixi ang telepono. Nagsorry si Duan Ran kay Xixi tungkol sa mga nangyari ngayon. Hindi na rin siya maglalagay ng palikuran. Ipinakita ni Ouyang sa grupo ni Xixi ang disenyo na nahanap niya. Naisip ni Xixi na dapat taasan ang presyo ng sariling brand ng Duai. Nagustuhan ni Duan Ran ang disenyo na ito. Naisip ni Ouyang na sa unang pagkakataon na gagawa ang Duai ng sariling brand, dapat itong kumuha ng isang kilalang taga-disenyo. Tataas ang kanilang pagkilala, ngunit masyadong mataas ang budget kaya tinutulan ito ni Xixi. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Duai ay hindi angkop para sa isang high-end na brand na ganoon. Walang tigil sa pag-aaway ang dalawa. Walang masabi si Duan Ran. Nang makita niyang hindi na sila masyadong emosyonal, sinabi niya sa kanilang tatlo na bumalik at mag-isip ng isang plano na makakatulong sa pagpapaunlad ng kumpanya. Sumang-ayon silang dalawa sa ideyang ito. Natapos ang pulong, nagmamadaling umalis si Duan Ran para suyuin ang kanyang kasintahan. Si Jiang Ziyang naman ay pumunta upang hanapin si Ouyang. Sinabi niya na hindi niya gusto ang mga damit ni Shin at mas gusto niya ang simple. Pagkatapos ay sinabi niya ng direkta na ang disenyo ni Wugej ay nababagay sa kanya. Dahil sa pag-aalala para sa Duai, nagpa siya si Ouyang na hayaang si Wugej mismo ang magdisenyo. Nagbalak si Chen Lang na kunin si Wugej at ang kanyang grupo para sa kanyang kumpanya. Ngunit si Wugej ay hindi tulad ni Xiao Huangya na madaling maimpluwensyahan. Kaya, tinanggihan niya ang hiling ni Chen Lang. Pagkaraan ng kalahating taon, pinangalanan
labanan ang sariling brand ng Duay bilang Deng. Ang mga produkto ng brand na ito ay ili-livestream ni Jiang Zeyang. Dahil isa siyang malaking bituin, marami siyang tagahanga. Patuloy na tumutunog ang mga order. Hindi napigilan ni Duanran ang pagpuri sa kakayahan ni Ouyang. Dahil dito, nainis siksiksi. Sa sandaling ito, sa livestream ni Xiao Huangya, may mga damit na eksaktong katulad ng sa Duay. Ipinakita ni Xiao Huangya ang patent na kanilang inapply. Inilabas niya ito sa livestream room. Sa pagkakataong ito, sinaksak na naman sila ni Chen Lang sa likod. Ang lahat ng ito ay ginawa ng kababata ni Duanran na si Shen Dingding. Gumawa siya ng lahat ng paraan upang talunin siya. Ang layunin ay patunayan na mas magaling siya kay Duanran. Sa gabi, umuwi si Jaehyun. Nagpasya siyang ilantad ang mga krimen ni Chen Lang. Kinabukasan, nakipagkita si Jaehyun kay Chen Lang. Sinabi niya na may hawak siyang ebidensya na nagbigay siya ng peking produkto sa Duay noong Nobyembre 11. Pagkatapos ay pinuna niya ang mga ginawa niya noon. Naghanda si Jaehyun ng recorder. Ini-record niya ang lahat ng sinabi niya. Sa pagkakataong ito, talagang nadismaya siya kay Chen Lang. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang ebidensya sa mga otoridad. Ang lahat ng cloud livestream account ay sunod-sunod na nalock. Samantala, natanggap ng Duay ang patent at nagpatuloy sa pag-livestream. Habang abala ang lahat sa pagtulong kay Wuxi na magtapat kay Susu, biglang nawala si Wushai. Hula ni Duanran na nasa banyo siya para sa pagsasaulo ng kanyang confession. Sa sandaling sinabi niya ito, nagpadala si Wushai ng mensahe. Director Duan, tulungan mo ako. Bilisan mo, tulungan mo ako. Hindi mabuksan ang pinto ng banyo. Nagmadali si Duanran papunta sa banyo. Ngunit anuman ang gawin niya, hindi niya mabuksan ang pinto. Sinubukan din ni Xixi, ngunit wala ring nagawa. Nawawalan na ng pag-asa si Wushai sa loob. Sa sandaling ito, dumating si Susu. Sinabi niya na alam na niya na naghahanda sila ng sorpresa para sa kanya. Susu, gusto talaga kita. Mahal kita. Susu, maging girlfriend kita. Naman, payag akong maging girlfriend mo. Sa banyo, sa kabila ng pinto, nagtagumpay pa rin ang pag-amin. Si Ben ang unang humingi ng tawad kay Jaehyun. Ang issue sa peking produkto ay ideya ni Shen Dingding. Walang alam si Chen Lang dito. Inaasahan niyang makikipagkita si Jaehyun kay Chen Lang. Naghanda si Xixi ng mga red envelope para sa bagong taon para sa lahat. Lihim na kumuha si Duanran ng maraming red envelope sa likod. Ang dalawang ito ay talagang nagpapakita ng kanilang pagmamahal. Ipinapakita nila ito sa buong kumpanya. Hindi pa rin maatim ni Jaehyun na makita si Chen Lang na ganoon. Nagdala si Ben ng mga gamit upang hanapin siya. Nakita niyang natutulog si Chen Lang. Ginising niya siya. Nagulat si Chen Lang nang magising at makita si Jaehyun at labis siyang nahiya. Dahil nakita ng taong gusto niya ang kanyang napakagulong itsura. Kumain sila ng hotpot habang nag-uusap. Sa pagkakataong ito, nang pumunta si Jaehyun sa bahay ni Chen Lang, nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa kanya. Nalaman niyang sabik siyang magtagumpay para maging ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Ngayon na nasa ganoong sitwasyon siya, umayag pa rin si Jaehyun na bisitahin siya. Akala niya gusto siya ni Jaehyun. Pwede ba huwag ka nang magpanggap? Sa huli, pumunta pala si Jaehyun ngayon upang ipakilala si Chen Lang sa isang kaibigan. Pumayag siyang makipagkita. Sa gabi, nagkita ang grupo ni Duanran kay Shen Dingding. Hindi napigilan ni Duanran ang tuksuhin siya na hindi siya mukhang maganda. Kahit na inakala nilang biro lang iyon. Ngunit si Shen Dingding ay laging nakamasid dito. Hindi nila nakita na galit na siya. Ang misteryosong tao na ipinakilala ni Jaehyun kay Chen Lang ay si Duan Shengjun. Si Chen Lang ay lubos na nagsisisi sa mga nagawa niya. Lubos na pinagsisisihan ang kanyang mga pinili noon. Sinabi ni Duan Shengjun na itinuturing niya si Chen Lang na parang anak. Pagkatapos ay binili niya ang 60% ng shares ng Cloud at ipinagkatiwala ang Cloud kay Chen Lang upang pamahalaan. Iniligtas ang kanyang kumpanya sa pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, masayang pumunta sina Duanran at Xixi para sunduin si Shen Jiang Tao. Ngunit ang bumaba sa sasakyan ay si Shen Dingding. Tinawag pa rin siya ni Duanran na Ding Fat bilang bata pa sila. Kahit na ipinakita niya ang pagkayamot. Sa opisina, nagbiro pa sila kay Shen Dingding. Hindi nila alam na bumalik siya sa pagkakataong ito para kontrolin ang Duay. Gagamitin ang Duay para patunayan na hindi siya natalo ni Duanran. Ngunit ang dalawa ay patuloy pa rin tinatrato siya bilang isang mabuting kaibigan. Itinapon ni Shen Dingding ang angpaw at umalis. Nakita si Shen Dingding sa pasilyo. Nagmadali si Chen Lang na kausapin sina Duanran at Xixi. Sinabi sa kanila na umalis siya sa Duay dahil inakit siya ni Shen Dingding. At ang ilang hindi magandang paraan ay inayos ni Shen Dingding. Natatakot na ang pagdating niya sa pagkakataong ito ay hindi para sa kabutihan. Sa sandaling ito, tumawag si Zujai. Nalaman niyang mayroong meeting ng board of directors ang grupo ni Shen Jiang Tao. Gusto nilang tanggalin ang ama niya sa posisyon ng chairman. Agad silang pumunta doon. Nililigpit ni Duan Shengjun ang mga gamit niya sa opisina pa uwi. Alam na rin niya na si Shen Dingding ang nasa likod ng pamumuhunan sa Cloud. Ang dahilan kung bakit pinilit ni Shen Jiang Tao na umalis si Duan Shengjun ay dahil din kay Shen Dingding. Pinayuhan siya ni Duan Shengjun sa maayos na paraan. Ngunit hindi siya nakinig. Pagbalik sa bahay, hindi pa rin naiintindihan ni Duanran kung bakit binili ng kanyang ama ang shares ng Cloud. Para kay Chen Lang, gusto ni Duan Shengjun na magkakasama silang tatlo upang paunlarin ang Cloud. Bumuo ng isang kahanga-hangang karera. Mukhang alam na ni Duan Shengjun na sa hinaharap ay magkakasama silang ililigtas ang Rui sa pamamagitan ng Cloud. Kinabukasan, pumunta si Shen Dingding sa Rui upang maghanda para sa pagpili ng bagong si. Hindi talaga naintindihan ni Duanran. Kahit na ang kabuuang shares ng kanilang dalawang ama ay 45% lamang.
Hindi pa rin sapat para direktang magtalaga ng tsihi sa Rui, hindi ba? Bumaling si Shen Dingding para magtanong. Pumapayag ba si Wuxi na ibigay ang kanyang shares sa kanya? Inakala ng grupo ni Duanran na hindi siya papayag. Ngunit si Wuxi ay bantaan niya. Hindi siya maaaring hindi pumayag. Nagulat ang lahat. Sa shares ni Wuxi, itinalaga ni Shen Dingding ang kanyang sarili bilang si. Ang kumpanyang Rui ay talagang napakasama. Ilang beses nang nagpalit ng si. Pinuna ni Duanran si Shen Dingding na sumusobra. Sinabi niya kay Aoyang, hindi na ang Rui ang dating Rui. Kung may mas maganda siyang lugar na mapupuntahan, maaari siyang umalis anumang oras. Ngayon ay hindi na niya mabibigyan ng mas magandang kondisyon ang babae. Nag-aaway sila. Nagpatawag si Shen Dingding ng pulong sa mga empleyado ng Rui. Sinabi niyang pipirma siya ng kontrata sa mga high-end na brand para sa live streaming. Pagkasabi pa lang niya, galit na siyang pinuna ni Xixi. Nananaginip ka ba at nagsasalita ng kung ano-ano, alam mo ba? Pinayuhan din ni Duanran si Shen Dingding na pakinggan ang opinyon ni Xixi. Ngunit nagalit siya at pinuna ang dalawa na hindi siya binigyan ng respeto. Pinupuna siya sa harap ng maraming empleyado. Inakala ni Shen Dingding na dahil sa pagkatangga ni Duan Shengjun sa kanyang posisyon, hindi sila sang-ayon kaya sinasadya nilang pahirapan siya. Sa totoo lang, hindi iyon ang dahilan. Nang malapit nang masira ang Rui, iniligtas nila ito. Itinuring nila ang Rui na parang sarili nilang anak, kaya hindi nila gustong sirain ito ni Shen Dingding dahil lang sa isang sandali ng pagiging pabigla-bigla. Sinabi ni Shen Dingding na ang pagkawala ng kuryente at ang pagtalakay sa disenyo ay ginawa ng traidor na si Wuxi. Tinuring ni Duanran si Wuxi na parang kapatid, ngunit pinagtaksilan siya nito, kaya pinigil niya ang galit sa loob at umalis. Hinabol siya ni Wuxi upang magpaliwanag. Si Duanran, si Wuxi at si Shen Jiangtao ay tinawag si Duanran sa opisina. Gusto niyang ipaliwanag na si Wuxi ay kusang nahulog sa hagdan. Sobrang pagod at nabigo na si Duanran. Hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Tumalikod lang siya at umalis ng opisina. Hinila ni Duanran siksiksi papalabas. Nakita niya ang lubhang pagod na hitsura ni Duanran. Naawa siya. Kinabukasan, nagtanong si Zujay, "Binata, sigurado ka ba na hindi ka pupunta sa kumpanya? Tinanggal ka na, bakit ka pa pupunta?" Medyo dismayado si Duanran. Gusto niyang maging maayos ang Rui. Hindi live streaming. Maraming tao ang hindi na siya naalala. Si Duanran ay nasa bahay at nag-live stream para suportahan si Xixi sa pamamagitan ng pag-order ng dose-dosenang mga item. Pagkatapos ng live stream, pagod na pagod si Xixi. Naghihintay si Jaeyon para makasama siyang kumain ng takeout. Hindi pinapayagan ni Shen Dingding na kumain ng takeout sa opisina. Babawasan ang sweldo. Paliwanag ni Jaeyon, hindi na ako gustong magtrabaho. Bakit pa ako mag-aalala ng ganito? Lumalabas na nakatanggap siya ng admission notice mula sa Cambridge. Si Jaeyon ay mayroon ding kakayahan na mag-prophecy tulad ni Duan Shengjun. Alam niya na pupunta ang grupo ni Xixi sa cloud para tulungan si Chen Lang. Sinabi niya na magkakaroon ng swerte na darating para tulungan siya. Si Duanran, na walang ginagawa sa bahay, ay nagsimulang mag-aral kung paano gumawa ng egg tarts. Ito ay tiyak na isang tunay na pagganap niya. Siya ay napaka-obsessed sa pagkain. Si Duanran ay gumagawa habang nanonood ng mga tagubilin. Gusto niyang maging abala ang sarili para hindi sumakit ang ulo. Ibinigay ni Duanran ang lahat ng inihurnong egg tarts sa kanyang mga magulang para kainin. Walang magawa ang dalawa, gusto na nilang masuka sa kakain. Nang makita si Xixi na bumalik, parang nakahawak sila sa isang dayami na magliligtas sa kanila. Nakita ni Xixi ang mga egg tarts sa mesa at inakala niyang binili nila ito. Agad na binigyan ni Duanran ng bagong lutong egg tart ang babae. Lumabas. Nakalimutan niyang lagyan ng blueberries. Nakita si Duanran na abala sa kusina. Naguluhan si Xixi. Hiniling ni Sujay kay Xixi na payuhan ang kanyang anak. Ganito na siya sa loob ng 2 araw. Umupo ang dalawa. Niyakap ni Xixi si Duanran. Ganap na nakalimutan na nasa bahay siya. Hindi lang nakita ni Sujay na magkayakap ang dalawa habang nagdadala ng tsaa. Narinig din niya ang kanilang usapan. Pinayuhan ni Xixi si Duanran. Hindi lang sa Rui matutupad ang pangarap. Maaari siyang pumunta sa cloud. Kahit saan ay matutupad niya ang kanyang pangarap. Naisip ni Duanran na ayaw na niyang maranasan ang kabiguan muli. Kaya hindi siya pumayag na pumunta sa cloud. Nalaman ni Sujay na nagmamahalan ang dalawa, kaya mabilis siyang nag-ayos ng blind date para sa kanya. Siyempre tumanggi si Duanran, ngunit hindi niya kinaya ang pagmamaktol ng kanyang ina. Subukan mo ang bagong luto kong egg tart. Sa pagtingin sa kilos na ito ni Sujay, alam na natalo siya sa kamay ng kanyang anak. Maaga pa ay naghintay na si Duanran sa kanyang blind date. Sino ang mag-aakala na si Ouyang ang dumating? Sa sandaling ito, napagtanto niya na siya pala ang kanyang blind date. Si Ouyang ay talagang isang matapang na tao. Para kay Duanran, isinantabi niya ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Mahal pa rin kita, ang pagmamahal na hindi makamtan ay tunay na masakit. Nilinaw ni Duanran kay Aoyang, siya at Xixi ay magkasama na. Ang kanyang puso ay hindi maaaring maglaman ng sinuman maliban kay Xixi. Hindi siya nag-aalangan na ilahad ang lahat ng kanyang iniisip kay Aoyang. Hindi niya gustong saktan si Ouyang ng malalim dahil sa pagpapanggap niyang walang alam. Sinabi ni Ouyang na hindi siya nag-expect ng sobra sa pagpunta niya. Sumama lang siya para makisama sa nanay niya. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Sujay. Tinawag niya si Xixi, "Makipaghiwalay ka na kay Duanran. Hindi ko matatanggap na magkasama kayong dalawa." Bakit po? Dati, hindi maganda ang pakiramdam niya. Hinila niya ang nanay ni Xixi para uminom. Nalasang sila pareho. Indirectly, nagdulot ito ng aksidente sa sasakyan na ikinamatay ng nanay ni Xixi. Kaya dinala ni Sujay si Xixi sa bahay nila at
pinalaki. Palagi siyang nakakaramdam ng pagsisisi sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan na ni Sixi. Bakit laging tinitingnan siya ni Zujay ng kakaiba? Nag-aalala si Zujay na hindi siya mapatawad ni Sixi. Wala siyang lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo. At sinisisi naman niya si Zujay na hindi kailanman sinasabi sa kanya ang anumang bagay. Hindi nakikinig sa kanyang opinyon at nagdedesisyon para sa kanya ng walang pahintulot. Sa sandaling ito, talagang malungkot si Sixi. Bumalik siya sa bahay ng may sakit sa puso. Hinaplos ang larawan na iginuhit ng kanyang ina sa dingding. Hindi niya napigilang umiyak. Pumunta si Duanran sa kumpanya, ngunit hindi niya makita si Sixi. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang ina kung saan niya dinala si Sixi kagabi. Bakit walang sumasagot sa kanyang tawag? Nagsinungaling si Zujay na nagmasahe sila. Hinila ni Duan Shengjun si Duanran para mangisda. Umaasa siya na maging kalmado siya sa pangingisda. Huwag lang tignan ang agarang benepisyo, ngunit biglang may hindi inaasahang nangyari. Natumba ni Duanran ang bote ng tubig sa tubig. Ang dalawang mag-ama ay uhaw na uhaw. Napilitan silang magpahinga sa ilalim ng puno. May mangyayaring maganda. Sana, pagkasabi pa lang ni Duanran, may dumaang lalaki na nagbebenta ng ice cream. Gusto ni Duanran na bumili ng marami, ngunit tumanggi ang lalaki. Sinabi niya na hindi maganda ang sobrang pagkain. Naisip ni Duanran na napakamabait niya. Pinayuhan din ni Duan Shengjun ang kanyang anak na babaan ang kanyang ego. Magsimula sa pinakamababang posisyon. Nag-aalala si Duanran na gagawin siyang miserable ni Shenjay ang tao. Ngunit inakala ni Duan Shengjun na hindi niya iyon gagawin. Kaagad na pumunta si Duanran sa working floor para makipag-usap. Sinabi ni Director Liu na hindi niya kailangang magpakahirap ng ganoon. Ngunit hiniling niya na tratuhin siya tulad ng iba. Hindi siya nagpakita ng ugali ng isang mayamang binata. Sa mall, isang bata ang nabangga at natakot. Nagmadaling lumapit si Duanran at patuloy na humingi ng tawad. Nagbigay pa siya ng discount voucher sa kanila. Sinabihan niya silang bumili ng laruan at malumanay na nalutas ang problema. Alam niyang dumating ang kabilang partido para kunin ang kanilang express delivery. Kaya pumunta siya sa express delivery booth. Nakita niyang nagla-livestream sila para magbenta ng produkto. Nagduda siya kung bakit hindi sila nagla-livestream sa isang hiwalay na lugar. Ipinaliwanag ng empleyado na sa ganitong paraan, mas magiging biswal at tunay ang tradisyonal na booth. Dahil pinakiusapan ni Zujay Sixi na makipaghiwalay kay Duanran. Kaya di patuloy siyang nag-overtime sa kumpanya. Lubos na naawa si Wujej at Susu. Sinabi ni Shen Dingding kay Sixi na pamahalaan ang ibang brand. Sa katunayan, tinanggalan siya ng kapangyarihan at nalungkot siya na umupo sa sofa at umiyak. Nalaman ni Duanran na sa unang araw ng online debut, Sixi ay inalis na sa kapangyarihan ni Shen Dingding. Kaya hinila niya siya para maglakad-lakad at nagplano na bumili ng singsing para sa kanya. Nag-isip sandali Sixi, hindi ito ang tamang oras para bumili ng singsing. Kaya nagdahilan siyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam at ayaw niyang pumili ng singsing. Hindi sinabi ni Sixi ang totoo kay Duanran. Nitong mga araw, hindi niya siya hinahanap dahil hindi pumayag si Zujay na maging magkasama sila. Umupo ang dalawa at ipinahayag ni Sixi ang iniisip ni Duanran. Nasa gigi lang siya para takasan ang realidad. Kung nasa Rui pa si Duanran, marahil magiging iba ang resulta. Hindi bababa sa araw-araw ay masaya si Sixi kapag nakikita si Duanran. Sinabi ni Duanran na nawawalan siya ng direksyon. Kailangan niya ng oras para makahanap ng bagong direksyon. Lubos na nagsisisi si Sixi. Dati, kapag nahaharap siya sa hirap, laging si Duanran ang umaaliw at nagbibigay ng lakas sa kanya. Ngayon, siya naman ang may problema, ngunit hindi niya alam kung paano siya aaliwin. Pakiramdam ko ay isa akong bigong girlfriend. Nang marinig ang sinabi ni Sixi, hindi na pinigilan ni Duanran si Sixi na pumunta sa ibang bansa. Sa halip, sinuportahan niya siya. Ngunit ang salitang maghiwalay, wag mo na itong banggitin sa hinaharap. Pumunta si Sixi sa bahay ni Duanran para magpaalam sa kanila. Sa wakas ay naramdaman ni Duanran na may itinatago si Sixi sa kanya. Hindi siya sumagot, iniba lang niya ang usapan at sinabi sa kanya na tulungan si Chen lang sa Cloud. Anyway, ang kanyang ama ay isang malaking shareholder ng Cloud. Hindi pa rin makatiis ang mga magulang ni Duanran na magpaalam kay Sixi. Lubos din na ayaw magpaalam ni Duanran. Ngunit dahil nandyan ang kanyang mga magulang, hindi siya maaaring magpakita ng masyadong malinaw. Sa unang pagkakataon na nag-livestream siya matapos ma-unlock ang account, tinulungan siya ni Jaehyun sa tabi ni Chen lang. Sinabi niya na siya ang kanyang espiritual na tirahan. Gusto niya siyang ayain kumain, ngunit sinabi ni Jaehyun na kailangan niyang pumunta sa isang class reunion. Nakita niya si Chen lang na nadismaya. Sa totoo lang, hindi naman kailangang umalis. Nagpunta ang dalawa sa isang tindahan para pumili ng mga damit para sa livestream. Akala ng may-ari ng tindahan ay mag-asawa sila. Gusto sanang magpaliwanag ni Chen lang, ngunit tinawag siya ni Jaehyun para magpicture. Nakita ito ng may-ari ng tindahan at sinabing, "Mayroon kang asawa na napakabait, maganda at mapagbigay. Bakit hindi mo siya dinala ng mas maaga?" Hindi naman itinanggi ni Jaehyun. Naglakad-lakad ang dalawa sa dalampasigan. Muling umamin si Chen lang kay Jaehyun. "Kung aalis ka, umalis ka. Hihintayin kita hanggang gabi gusto mong umalis." Sa sandaling ito, ayaw ding umalis ni Jaehyun. Sa totoo lang, gusto na niya si Chen lang. Ngunit hindi niya rin maaaring isuko ang paghahabol sa kanyang pangarap. Naglakad-lakad sina Aoyang at Jiang Zeyang. Sinabi niya na mas mahirap paghiwalayin sina Duanran at Sixi kaysa kaninuman. Bata pa lang sila ay may malalim na silang nararamdaman para sa isa't isa. Pinayuhan din ni Aoyang si Jiang Zeyang na sumuko na. Sino ang mag-aakala na ang susunod niyang sinabi ay ikinagulat niya? Kung kaya nila, bakit
bakit hindi natin kaya? Anong kaya natin? Magtayo ng negosyo. Bakit ang taas ng lipad ng isip mo? Pagkatapos umalis ni Ouyang, nagkawatak-watak din ang kanyang team. Umaasa siyang babalik si Ouyang para tulungan siya. Ipinangako niya na seryosong kakausapin niya ang kanyang nanay. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Dinala ni Duan Ran si Chen Lang sa isang booth para bumili ng cosmetics. Gusto niyang pagsamahin ang tradisyonal na tindahan sa live streaming. Inakala ni Chen Lang na si Duan Ran lang ang makakagawa nito. Pagkatapos ay sinabi niya, ngayon ang araw na aalis papuntang ibang bansa sina Jaehyun at Xixi. Sinuri ni Duan Ran ang kanyang sarili sa loob ng ilang araw. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Bakit nagkaroon si Xixi ng ideya na hindi siya karapat-dapat na maging girlfriend niya? Sinabi ni Chen Lang kay Duan Ran na habulin na si Xixi. Hindi niya alam na aalis si Xixi ngayon. Nang marinig niya ito, nagmamadali siyang humiram ng susi ng kotse ni Chen Lang. Nagmamadali siyang nagmaneho habang nagte-text sa kanya. Mapanganib ang pagmamaneho habang nagte-text. Huwag na huwag ninyong gagayahin. Hindi sumagot si Hixi. Sa oras na ito, nakarating na sila ni Jaehyun sa paliparan. Di nagtagal, dumating din si Tuan Hien sa paliparan. Hindi siya huminto para iparada ang sasakyan at nagmamadaling tumakbo para hanapin si Hixi. Nang makakita siya ng pigurang kamukha ni Hixi, mabilis siyang hinila ang tao. Ngunit hindi ito si Hixi. Nagkamali si Tuan Hien. Pagkatapos maghanap ng ilang beses, ngunit hindi pa rin nakita si Hixi. Puno ng pagkabigo si Tuan Hien na naglakad patungo sa sasakyan. Mayroong nakadikit na tiket sa sasakyan. Habang nagluluha si Tuan Hien, biglang lumitaw ang kaligayahan. Lumabas si Hixi. Lumalabas na pumunta siya ngayon para ihatid si Jaehyun. Sa daan pa uwi, tumawag si Chotit. Halos masabi ni Tuan Hien ang lihim. Nagulat si Hixi at nanginginig sa takot. Para maiwasan ang matinding gulat ni Zujay na magpalala sa kanyang karamdaman, nagpa siya ang dalawa na itago ito sa kanya. Sinabi ni Xixi kay Duan Ran na isang tabi ang kanyang pride at subukang makakuha ng pagkakataon na makipagtulungan sa Gigi. Sa pagpapaunlad lamang ng Cloud, maililigtas nila ang kanilang nawalang dangal. Si Yushi ay nangahas na ipadala ang flowchart kay Xixi. Kung matagumpay ang kanilang plano, tuluyan na silang mawawala ng pagkakataon na makipagtulungan sa Gigi. Natuklasan ni Shen Dingding ang mensahe na ipinadala ni Yushi kaya tinanggal niya ito sa trabaho. Umalis din sina Susu at Wujije. Lahat sila ay pumunta sa Cloud para tulungan si Xixi na may tamang panahon, lugar at tao. Maging ang Diyos ay tinutulungan ang grupo ni Xixi. Malakas ang ulan sa Xiamen kaya kinansela ang lahat ng flights. Hindi rin makabiyahe si Jiang Ziyang mula sa Beijing. Papunta sa Xiamen para dumalo sa press conference ni Deng mamayang gabi. Kung wala si Jiang Ziyang, magiging malaking kapalpakan ang Dui mamayang gabi. Plano ng grupo ni Xixi na tulungan si Shen Jiang Tao na iligtas ang Dui. Ito rin ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanila na mag-live streaming. Dinala ni Chen Lang ang mga kagamitan sa Giti. Samantala, pumunta si Xixi sa Dui para kumbinsihin si Shen Dingding. Pero, biglang umalis si Shen Dingding at iniwan ang Dui. Ngayon, sapat na ang tatlo sa atin. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, nakipag-usap si Duan Ran sa pakikipagtulungan kay Shen Jiang Tao. Kung papayag si Shen Jiang Tao na sumali ang Cloud sa Giti, magla-live streaming sila kaagad. Inisip ni Shen Jiang Tao na kung mabibigo ang live streaming ngayong gabi, mahihirapan din siyang manatili sa kanyang posisyon bilang chairman. Kaya, umayag na lang siya, at tinulungan sila sa paghahanda para sa live streaming. Si Xixi, kasama sina Toto at Pukaka, ay nasa Dui. Kahit hindi nakarating si Jiang Ziyang sa lugar, nakapag-imbita si Xixi ng isa pang malaking bituin para tumulong. Dati, hinayaan ni Xixi si Yuan na sundin ang kanyang pangarap at ngayon isa na siyang sikat na bituin. Sa loob ng maikling panahon, nagtrending si Yuan kaya hindi rin nagpahuli si Duan Ran. Inimbitahan niya si Yuan Bao na mag-live streaming, habang si Chen Lang naman ay humingi ng tulong kay Jaehyun na mag-live streaming mula sa ibang bansa. Sa pagtutulungan ng buong koponan, naging matagumpay ang kanilang live streaming ngayong gabi. Kinaumagahan, tinawag ni Shen Jiang Tao ang board of directors at nais niyang kanselahin ang lahat ng tradisyonal na tindahan at gawing entertainment venue. Habang nag-aalinlangan pa ang mga miyembro ng Board of Directors, biglang naglahad si Duan Ran ng isang plano na pagsamahin ang tradisyonal na tindahan at live streaming sa halip na kanselahin ang lahat ng tradisyonal na tindahan ng sabay-sabay. Naaprubahan ng Board of Directors ang plano ni Duan Ran. Ang planong ito ay iminungkahi ni Duan Shenjun. Humanga si Shen Dingding sa tagumpay na ito ni Duan Ran. Malinaw na napilitan sila sa isang mahirap na sitwasyon, ngunit nagawa pa rin nilang baliktarin ang sitwasyon. Sumagot si Duan Ran na nagtagumpay sila dahil mayroon silang passion. Sinabi ni Shen Dingding na dahil noong bata pa siya ay hindi lang siya tinakot ni Duan Ran, kundi ninakaw pa nito ang kanyang four-wheeled car, kaya siya ay nagtanim ng galit at nais maghiganti sa kanya. Noong gabi, hinanap ni Duan Ran at Xixi ang buong bahay, at sa wakas ay natagpuan din ang four-wheeled car. Nang matagpuan nila ito, tuwang-tuwa silang dalawa at nagbiruan. Dahil sa pagkasala ni Yushi kina Duan Ran at Xixi, nag-resign siya kay Duan Ran. Hindi siya sinisisi ni Duan Ran at tinuring pa rin siyang mabuting kaibigan. Nang marinig ni Yushi ang sinabi ni Duan Ran, nawala ang kanyang pagkakasala at pagsisisi, at nagsikap siyang magtrabaho para makabawi sa kanila. Pumunta si Yushi kay Susu, umaasa na bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Matapos mag-isip-isip sandali, pumayag si Susu. Umuwi si Qianji
Jin mula sa ibang bansa para mag-organisa ng birthday party para kay Sixi. Nag-play siya ng video ni Sixi noong 2 taong gulang pa lamang na kinunan ng kanyang ina. Sa video, sinabi ng ina ni Sixi na umaasa siyang sa hinaharap ay makahanap siya ng isang lalaki na buong puso siyang mamahalin at poprotektahan siya habang buhay. Naluha ang lahat sa pagmamahal. Alam ni Jin na tapat na nagmamahalan si Sixi at Duanran at alam din niyang hindi madali para sa kanila ang magkasama. Kaya, hinikayat niya si Zujay na tanggapin si Sixi at tumalikod siya at umalis. Hinabol siya ni Duan Shengjun at kinumbinsi siya at sa wakas ay nabuksan din ang kanyang puso at tinanggap si Sixi. Ang pag-ibig na suportado ng mga magulang, iyon ang pinakamasayang pag-ibig sa mundo. Biglang namatay ang mga ilaw at lumabas si Duanran sa malaking screen. Nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Sixi at pagkatapos ay kinuha niya ang singsing at lumuhod sa isang tuhod. Katabi ang salitang Kian siya ok Sixi, magpakasal ka sa akin. Hindi nagtagal ay lumitaw si Sixi sa tabi ni Duanran. Isinuot niya ang singsing ng engagement sa daliri nito at pagkatapos ay nagyakapan sila at naghalikan ng matamis.